Ikaw ang security guard ng paaralan, tama? Ang bagong God of War na si Zhao Xingyu ay bumalik sa kanyang pinag-aralan. Pabilisin mo ang mga tao na maghanda. Zhao Xingyu. Ang daming arte nitong batang ito ah. Paano ka naglakas loob na magsalita ng walang galang sa God of War? Kunin siya. Wala kang silbi. Ako na mismo ang gagawa. Hindi ganoon kahusay ang disipulo ni Zhao Xingyu. God of War. Bakit hindi ka magbigay galang sa God of War? Chifeng, manahimik ka. Chifeng, manahimik ka. Panginoong Mandirigma, siya po ang naging bastos sa inyo. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Guro, ako po ang may pagkukulang sa pagdidisiplina sa kanya. Pakiusap, Guro, patawarin ninyo kami. Zhao Xingyu, paano ba kita tinuruan noon? Alam mo ba ang pagkakamali mo? Opo, si Chifeng po ay hindi nakakita ng kahalagahan at nakasakit sa inyo, Guro. Ibig mo bang sabihin kung hindi ako ngayon ang nasa harap, wala siyang pagkakamali? Ako po ang mali. Zhao Xingyu, huwag mong isipin na dahil natalo mo ang ilang mga dayuhang walang silbi, ay maari ka nang magyabang sa harap ng lahat. Opo, Kung gagawin mo pa ito ulit, huwag mong sasabihin sa labas na ikaw ay estudyante ko. opo, alam ko na po ang pagkakamali ko. Chifeng, hindi ka pa ba hihingi ng tawad sa iyong Grandmaster? Grandmaster? Alam ni Chifeng ang kanyang pagkakamali. Pakiusap, parusahan ninyo po ako. Zhao Xingyu, ito ang unang beses. Kung mayroon pang ganitong sitwasyon, huwag mo akong sisihin kung magiging matindi ako. Opo. Guro, saan po kayo pupunta? Babalik ako sa Huacheng para pakasalan ng aking asawa. Guro, si Xiao Yao po ay nagtayo ng Hope School sa Huacheng sa inyong pangalan. Sa araw ng paglulunsad, inaasahan niyang makakarating kayo. Sige, pupunta ako. Tumayo ka na. Guro, sino ba talaga ang guro ninyo? Ang pinakamayamang babae sa Yanjing, si Yao Yunling. Ang batang henyong doktor na si Duan Junhang. Ang hukom na may matang multo, si Shen Jinghong. Dapat naririnig mo na ang mga pangalang iyan, hindi ba? Sila, hindi ba silang lahat ay mga henyong sumikat sa loob ng Daxia? Silang lahat ay mga estudyante ng guro. At kaklasiko, sila. At marami pang iba. Hindi ko pa nga alam kung anong klase ng mga dakilang tao ang lumabas sa ibang mga klase. Ang guro ko, si Gu Changge, ay tagapagtanggol na dragon ng bansa, isang dalubhasang manggagamot, isang henyo sa negosyo, at isang hari ng mga teritoryo. Hindi ko alam kung mayroon pa siyang hindi kayang gawin. Pagkatapos magretiro ng guro sa frontline, nilakbay niya ang maraming bundok at tubig at naghanap ng maraming alagad upang sa Daxia makapagturo ng iba't ibang uri ng talento. Noong nakaraang taon, personal siyang ginawaran ng hari ng titulong 10,000 banal na guro ng dragon. Hello? May kailangan ka ba? Gusto kong hanapin si Su Wanqing. Hinahanap mo si Boss Su? May appointment ka ba? Appointment? Sabihin mo lang sa kanya na ang pangalan ko ay Gu Changge. Lalabas siya at makikipagkita sa akin. Paumanhin, upang makita si Boss Su, kailangan mo ng appointment. Kahit sino ka pa, hindi ka makakapasok. Sige, uupo ako dito at hihintayin siya. Binabalaan kita. Huwag kang maghambog dito. Umalis ka na kung di tatawag ako ng guwardiya. Hindi ako naghambog. Dito lang ako tatayo at maghihintay sa kanya. Wala naman akong ginagawang masama sa inyo, hindi ba? Tingnan mo ang pagiging mukhang mahirap mo. Alam mo ba kung anong lugar ang Su Group? Karapat-dapat ka bang tumayo rito? Wala pa akong nakitang kasing kapal ng mukha mong tao. Anong nangyari? Kalihim Lin. Ito si Gu Changge, hinahanap si Boss Su. Gu Changge? Ang kasintahan ni Boss Su na nawawala sa loob ng maraming taon. Ano? Kayo po ba ang nobyo ni si CEO Su? Nobyo? Mga bagay na yan sa nakaraan na. Si Gu Changge, umalis ka na. Hindi ka kakatagpuin ni si CEO Su. Ano ang ibig mong sabihin? 8 taon na ang nakalipas, umalis ka nang nag-iwan ng liham. Sinasabi mong pupunta ka sa malaking bundok para maging guro sa bulubundukin. 8 taon kang walang paramdam. May mukha ka pa bang harapin siya ngayon? Ano? Ang ex-boyfriend na nawala ng 8 taon naglakas loob pang lumapit? Hindi kaya dahil hindi na siya umaangat? Gusto niyang gamitin si CEO Su? Dalhin mo ako kay si Wanqing.
Kailangan kong ipaliwanag ito sa kanya ng personal. Hindi ka kakatagpuin ni si CEO Su. Bumalik ka na lang sa liblib na lugar na pinanggalingan mo. Si Wanching, bukas sa inaugurasyon ng Hope School, ipakikilala kita kay si CEO Yao ng Yao Group. Hanggat makuha natin ang pondo mula sa Yao Group, lahat ng problema ng Su Group ay malulutas. Pero hindi ako nakatanggap ng imbitasyon para sa inaugurasyon. Huwag kang mag-alala, ipaubaya mo sa akin. Si Wanching, Si Gu Changge, bihira kang makita rito. si Wanching, maaari mo ba akong pakinggan na magpaliwanag? Hindi mo kailangang magpaliwanag, Jinoong Gu. Wala tayong koneksyon sa isa't isa. Ikaw ba yung nag-iwan ng liham at umalis sa bundok para maging guro at nagpahintay ng matagal kay si Wanching si Gu Changge? Mas maganda pa ang narinig ko kaysa sa nakikita ko. Sino ka naman? Anong kinalaman mo sa akin at kay Wanching? Siya po ang nakababatang tagapagmana ng Feng Corporation, si Mr. Feng Zihao. Sila ni General Manager Su namin ang talagang bagay para sa isa't isa. Wanching, gusto kong marinig mismo mula sa iyo. Gu Changge, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang karapatan mong manatili sa tabi ni Wanching? Noong nag-iisa siyang umiiyak dahil sa matinding sakit ng kanyang ama, nasaan ka? Noong nagtatrabaho siya araw at gabi bilang bagong CEO, nasaan ka na naman? Ngayon na humaharap sa krisis ang Su Corporation. Ano ang matutulong ng isang guro sa bundok na tulad mo? Tama si Mr. Feng. Sa mga nagdaang taon, nag-invest ang Feng Corporation ng mahigit 100 milyong pondo sa Su Corp. At bukod pa riyan, bukas sa seremonya ng paglulunsad ng Hope School, ipakikilala rin niya kay GM Su si Yao Yunling ang pinakamayamang babae sa Shagwo. Magagawa mo ba ang lahat ng ito? Yao Yunling. Hope School. Gu Changge, matagal ka bang namalagi sa liblib na lugar kaya? Ang naging tanga ka na rin? Alam mo ba kung sino si Yao Yunling? Siya ang henyo sa negosyo ng Shagwo. Nasa loob lamang ng 3 taon, naging pinakamayamang babae sa Dacia. Magkakilala kayo? Sa Huacheng, tanging mga pamilyang mayaman tulad ng Feng Corp ang makakakuha ng imbitasyon mula sa Yao Corporation para sumali sa Huacheng Harbor Education Project Group. Sinasabing ang Yao Corporation nag-invest ng 50 bilyon sa project group na ito. Ang Su Corporation ay tiyak na uunlad ng husto kung sasama sa Feng Corporation. Bakit kailangan mo pang mag-aksaya ng oras sa pag-usap sa kanya? Ang isang ignorante na bumalik lang galing sa bundok, maiintindihan ba niya iyon? Huacheng Education Group Hope School. Mabuti. Sasabihin ko sa inyo, hindi ko kailangan ng imbitasyon para makapunta sa ganyang lugar. Sige, magpatuloy ka sa paggawa ng kwento. Alam mo ba kung ilang mga respetadong pamilya sa Huacheng ang nagpupumilit na makapasok sa seremonya ng paglulunsad na iyan pero hindi makalusot? Makakapasok ka ba kahit wala kang imbitasyon? Kung makakapasok ka, luluhod ako at tatawagin kitang lolo. Pero kung hindi ka makapasok, huwag ka nang magpapakita kay Wanching. Sige. Deal. Gu Changge, huwag kang gumawa ng gulo. Wanking, magtiwala ka sa akin. Magkita tayo bukas. Wanking, babayaran ko ang 8 taon na. Utang ko sa iyo sa buong buhay ko. Ma'am, kailangan mo talagang dumalo sa launching ceremony bukas. Kailangan ba akong magpadala ng tao para sunduin ka? Sige, hindi na kailangan. Pupunta ako mag-isa. Ginang Su, hindi mo siguro inaasahan na darating pa si Gu Changge, di ba? Kalihimlin, hindi mo kailangang mag-alala. Inaasahan lang ni Wanching na darating si Ginoong. Yao, tama? Si Gu Changge ang basura na. Yon, hindi siguro naglakas loob na pumunta ngayon. Nakakahiya ang ginawa niya. Kahapon, Young Master, Feng tama na, huwag mo nang sabihin. Wanking. Panahon na rin para bitawan mo na ang nakaraan. Teka, bukod kay Ginoong Yao na darating ngayon, may isa pang mahalagang personalidad na dadalo. Sinong mahalagang personalidad? Hindi ko alam, napakahiwaga niya. Ang Hope School na, ito ay ipinangalan sa kanya. Gu Changge, naglakas loob ka talagang pumunta, ha? Gu Changge, anong ginagawa mo rito? Wala kang imbitasyon? Talaga bang akala mo makakapasok ka? Maniniwala ka ba? Kung hindi mo ako papasukin ngayon, hindi matutuloy ang launching ceremony ninyo. Gu Changge. Nabaliw ka na ba sa pagtira sa bundok? Hindi matutuloy ang seremonya kung wala ka? Sino to? Tingnan nyo nga ang suot niya. Mukhang hindi naman inimbitahan niya na. Ang pangalan niya ay Gu Changge. Hindi ko rin siya kilala. Mayroon bang ganoong importanteng tao sa Huacheng? Halika, halika, mga Ginoo at binibini. Gusto ko kayong ipakilala sa isang espesyal na tao. Ang baliw na to. Ang pangalan niya ay Gu Changge. Isang guro mula sa bundok. Wala siyang imbitasyon. Pero sinasabi niya na hindi matutuloy ang ating seremonya. Tingnan nyo nga, sino sa inyo ang maniniwala sa kalokohan niya? Naniniwala man kayo o hindi,
Si Yao Yunling mismo ang nag-imbita sa akin dito. Maglalakas loob ka bang paalisin ako? Gu Changge, umalis ka na, dali. Hindi ka patatawarin ni Boss Yao kapag dumating siya? Wang King, maniwala ka sa akin. Hindi kita lolokohin. Gu Changge, tumahimik ka na. Niloko mo si Boss Su namin sa loob ng 8 taon. May mukha ka pa bang magsalita niyan? Nakakita na ako ng mga walang hiya. Pero ngayon lang ako nakakita ng kasing walang hiya mo. Lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon din. Kundi, ipapakulong kita habang buhay. Paluluhurin mo ako? Sino ka para gawin yan? Karapat dapat ka ba? Young Master Feng, para sa akin na lang, palayasin mo na siya. Umalis ka na, dali. Ngayon, ipapakita ko sa iyo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang patunay. Patunay? Paano mo patutunayan yan? Bibigyan kita ng ilang oras? Tingnan natin kung paano ka mag-iimbento. Guwardiya, nasaan ang guwardiya? Po? Naglakas loob kang manakit dito? Tumawag ng pulis. Kailangan nating tumawag ng pulis. Nakita ng lahat. Hindi ako nanakit. Gu Changge, nakikiusap ako sa'yo, pwede ba? Umalis ka na. Ayokong makita kang makulong. Huwag kang mag-alala. One King? Huwag ka nang makihalubilo sa kanya. Maya-maya pagdating ni Chief Yao, madadamay ka rin. Halika, halika! Hoy Feng, sinasabi ko sa iyo. Mamaya pagdating ni Chief Yao, ikaw ang unang hindi niya palalagpasin. Pareho lang kami ng lahat. Mga panauhing inimbitahan ni Chief Yao. Talagang baliw itong si Gu Changge. Hindi ba't sinabi ni Young Master Feng kanina? Ito ay galing sa bundok, walang modo, at mapagmataas. Wang King, maniwala ka sa akin. Huwag, Gu Changge. Gu Changge, talaga namang nababaliw ka na. Boss Su, umalis na tayo agad. Kapag dumating si Boss Yao, sigurado akong ikaw ang sisisihin niya. Hindi maaari. Hindi ako aalis. Boss Su, sa oras na ito, iniisip mo pa rin itong si Gu Changge. Sarili lang natin ang iniisip natin ngayon. Tumawag ng pulis. Kailangan kong tumawag ng pulis. Teka muna, Young Master Feng. Tingnan mo ang karatula. Changge Hope School. Anong nangyayari rito? Young Master Feng, hindi mo ba sinabi na may darating na bigating tao ngayon? At pinangalanan pa sa kanya ang paaralan. Gu Changge. Changge Hope Academy. Ibig sabihin ba nito, hindi kami niloloko ni Changge? Hindi siguro, no? Ang pangalan ng paaralang ito ay kapareho ng apelidong Gu. May narinig na akong balita dati. Ang paaralang ito ay ginawa para sa taong pinakarespetado ni Boss Yao. Ang paaralang ito, ibig bang sabihin? Si Gu Changge ay isa lang basura. Paano niya makikilala si Boss Yao? Sapat na ba itong patunay? Ikaw, pareho lang ng pangalan itong paaralan. Ano naman ngayon? Ang pangalan ni Changge ang nakasulat sa karatula. Siguro siya. One King. Isipin mo. Itong si Gu Changge ay nagturo ng 8 taon sa bundok. Si President Yao ay sumikat na sa korporasyon 5 taon na ang nakalipas. At 3 taon lang ang ginugol niya. Siya na ang naging pinakamayamang babae sa korporasyon. Paano sila magkakaroon ng koneksyon? Gu Changge, siguradong hindi mo lang alam kung saan mo nalaman. Nakapangalan mo ang dakilang taong iyon. Sinasadya mong manguha ng bentahe sa kaguluhan dito. Kung ikaw nga ang dakilang taong iyon. Bakit hindi mo kasama si President Yao? Ganoon pala iyon. Muntikan na tayong maloko ng walang kwentang Gu Changge na ito. Matalino talaga si Young Master Feng. Nakita niya agad ang masamang balak ni Gu Changge. Itong seremonya ng pagbubukas ay ginawa para sa akin. Gusto kong pumunta kaya pumunta ako. Nagsisinungaling ka lang. Kung talagang para sa iyo itong seremonya, imposibleng sisirain mo ang seremonyang ito. Sabi mo sinira ko ang seremonya dahil tinanggal ko ang pulang tela. Iyon na raw ang pagsira sa seremonya. Sinasabi ko sa iyo, itong seremonya para sa akin ay isang pagdaan lang, isang proseso lang. Sige, ipagpatuloy mo ang paggawa ng kwento. Gawin mo. Kapag dumating na si President Yao at ang dakilang taong iyon, tingnan natin kung paano ka pa magkukuwento. Huwag na kayong maghintay. Dumating na si President Yao. Dumating na si President Yao. Maghintay ka lang. Sino ang nagdudulot ng gulo sa aking seremonya ng pagbubukas?
Sino ang gumagawa ng gulo sa aking seremonya ng paglulunsad? Aba, Ginang Yao! Sa wakas, dumating ka. Siya ay isang guro sa bundok. At gumawa siya ng gulo sa seremonya. Bukod pa rito, maaga niyang kinuha ang pulang. Telang iyon, Ginang Yao. Hindi ako. Itong guro sa bundok ang sumampal sa akin. Maestro Gu, matagal na tayong hindi nagkita. Munting Yao, hindi ko akalain na ang batang babae noon ay naging isang makapangyarihang babae ngayon. Salamat sa inyong mahusay na pagtuturo, Guro. Wala akong kinalaman diyan. Lahat iyan ay dahil sa iyong sariling pagsisikap. Kung may pasasalamatan ka man, sarili mo iyon. Ano? Si Gu Changge ay guro pala ni Ginang Yao? Kaya, totoo ang lahat ng sinabi ni Gu Changge. Paano nangyari iyon? Paano naging guro ni Ginang Yao si Gu Changge? Isa lamang siyang simpleng guro sa bundok. Paano siya nakapagpalaki ng isang taong tulad ni Ginang Yao? Kaya ang ibig mong sabihin ay hinahamak mo kaming mga nagmula sa kabundukan. May kasabihan ang matatanda na huwag tanungin kung saan nagmula ang bayani. Ako si Yao Yunling ay nagmula sa kahirapan. Ngunit nagkaroon ako ng magaling na guro. Tulad ng isang mabilis na kabayo na nakakita ng taong makakaalam sa kanya. Kaya ako ay mabilis na umunlad. Ngayon nagpatayo ako ng bantayog at paaralan para kay Guro Gu upang ipakita ang aking pasasalamat. Ngunit mayroon pa ring mga taong nanggugulo at pinapahiya pa ang aking guro. Ngayon sasabihin ko ito sa inyo. Kung sino man ang manginsulto sa aking guro sa hinaharap, hindi na makakakuha ng anumang kooperasyon mula sa Yao Group habang buhay. Ginang Yao? Ginang Yao, hindi ko po kayo nakilala. Nagkamali po ako, bigyan niyo ako ng isang pagkakataon, patawarin niyo ako, pwede ba? Ginang Yao! Hindi ko alam kung sino ang nakipagpustahan sa akin kahapon. Na kung makakarating ako sa seremonya ngayon, anong mangyayari? Gu Changge, huwag ka namang magmalabis. Paluluhurin mo ako. Imposible yan. Tingnan natin kung ano ang imposible. Binibigyan kita ng 3 segundo para mag-sorry sa aking guro. Kung hindi, ang Feng Group ay mawawalan ng lugar sa lungsod na ito. Huwag po, Ginang Yao. Tingnan niyo ang daming tao dito. 3, Ang daming mamamahayag. 2, Paano kung mag-sorry na lang ako kay Guro Gu ng personal? 1. Sorry po, Ginang Yao. Ako, nagkamali ako. Sino sa ating dalawa ang walang silbi? Yao, hindi. Dapat iugnay ang edukasyon sa pera. Alam mo ba kung ano ang dapat gawin? Ang simula ng seremonya ngayon ay ipinapatigil. Magsiuwian na kayo, mga ginoo. Guro Gu, ano po ang plano mamaya? Mayroon pa akong gagawin? Mag-usap na lang tayo sa ibang araw. Suzong, kung ang iyong dating kasintahan ay kakilala ni Yao Zong, bakit hindi mo siya pinatulungan? Kami ni Gu Changge ay dating magkasintahan lang. Wala siyang obligasyon na tulungan ako. Isa pa, hindi mo ba napapansin? Ang relasyon ni na Yao Zong at Gu Changge ay ordinaryong guro at estudyante lang? Sa tingin mo ba dahil lang sa salita ni Gu Changge, maglalabas si Yao Zong ng 5 bilyon para tulungan ang kumpanya namin? Tama si Wan King. Kahit gaano pa igalang ni Yao Zong si Gu Changge, si Yao Zong ay isa pa ring negosyante. Ang magpatayo ng alaala o paaralan para kay Gu Changge. Ang gumastos ng 10 o ilang milyong piso ay hindi malaking bagay. Pero ang kakulangan sa pondo ng Sushi Group ngayon ay 5 bilyon. Feng Xiao, bakit ka nandito? Kahit na pinalampas namin ang proyekto ng edukasyon, ang pantalan. Pero Wan Qing, alam mo ang nararamdaman ko para sa iyo. Kung papayag kang magpakasal sa akin, mahikayat ko ang aking ama na magbigay ng pondo sa Sushi Group ninyo. Pati na rin ang sakit ng tatay mo, kilala ko sa Woguo, ang tanyag na neurosurgeon. Feng Xiao, pinahahalagahan ko ang kabutihan mo. Salamat. Wan King, dapat mong pag-isipan itong mabuti. Pwedeng mag-file ng bangkarota ang Sushi Group, ngunit ang sakit ng tatay mo ay hindi pwedeng ipagpaliban. Oo nga, Suzong. Huwag ka nang magpadala sa damdamin sa pagkakataong ito. Ang operasyon ng tatay mo, mas mababa sa 5 doktor lang ang kayang gumawa sa buong mundo. Matagal ko nang narinig na malapit si Feng Xiao sa neurosurgeon ng Woguo na si Shangshan Zhengxiong. Maganda ang kanilang relasyon. Tama. Sa katunayan, matagal ko nang kinontak ang grupo ni Dr. Shangshan. Basta pumayag ka sa hiling ko, bukas na bukas ay ooperahan na ang tatay mo. Wang King? Huwag kang magpalinlang sa kanya. Guro Gu, ano na naman itong pinapahiwatig mo? Feng Zihao, hindi ka pa ba sapat na napahiya kanina? Gu Changge, huwag mong isipin na dahil sinusuportahan ka ni Ginoong Yao, ay maaari ka nang gawin ang gusto mo.
May mga koneksyon na hindi kayang abutin ni Ginoong Yao. Ang Hapon na doktor na tinutukoy mo, si Kozan Masao ba yon? Buti alam mo, Isang hamak na Hapon. Mas mabuti pang hindi na lang abutin ang koneksyong yon. Gu, Changge? Alam mo ba ang ginagawa mo? Ha? Hindi mo pinapahalagahan ang sakit ng ama ni Wanqing. Oo nga, alam mo naman ang kalagayan ni matandang Ginoong Su, kaya tumahimik ka na muna. Wanqing? Huwag kang magpalinlang sa taong ito na nagpapanggap na may kapangyarihan. Bukod sa pagiging estudyante niya si Ginoong Yao, ano pa bang kakayahan niya? Umuwi ka at pag-isipan mo ito ng mabuti. Hinihintay ko ang balita mo. Teka muna, Binatang Feng. Wanqing? Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para sa sakit ng iyong ama. Ano ang alam mo? Alam mo ba kung anong sitwasyon ng aking tatay? Ang tumor sa utak niya ay nakadiin na sa nerbyo. At kung hindi siya ooperahan, hindi na siya magtatagal? Wala akong silbi. Hindi ko kayang iligtas ang Su Group at hindi ko rin maililigtas ang buhay ng aking ama. Hindi mangyayari iyan. Wanqing, pwede mo ba akong pagkatiwalaan ulit? Ako? Paano ako maniniwala sa iyo? Umalis ka sa loob ng 8 taon? Mag-isa ko itong pinasan sa loob ng 8 taon? Talaga namang pagod na ako. Umalis ka na. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Wala na tayong ugnayan sa isa't isa. Guro, napakawalang galang nila sa iyo. Kailangan ba akong magbigay sa kanila ng leksyon? Wag na. Ako ang nakadisappoint kay Wanqing. Ang kailangan gawin ngayon ay ibalik ang tiwala niya sa akin. Tungkol naman, sa batang iyon si Feng Zihao. Hindi ko siya pinapansin. Ang ama ni Su Wanqing. Ganito na lang. Papuntahin mo si Duan Junhang dito para maging assistant ko. Ako mismo ang mag-oopera sa kanya. Lumalala ang sakit ni Ginong Su. Kung hindi siya ooperahan agad, baka Sa ospital ng Huacheng. Wala na kaming makuhang doktor na pwedeng mag-opera kay Papa? Ang sitwasyon ni Ginong Su ay napaka-espesyal. Napakaraming risk sa operasyon. Kahit ako pa ang mag-oopera sa kanya, 3% lang ang tiyak. Mayroon pa bang ibang doktor sa bansa na mas malaki ang tsansa na mag-opera kay Papa? Kahit magkano pa ang halaga? Kahit ipasara ko pa ang kumpanya, gagawin ko. Sa pagkakaalam ko, ang may kakayahan at tiyansa na makagawa ng operasyong ito ay hindi hihigit sa 5 doktor. 3 lang ang nandito sa ating Daksha. Noong nakaraang buwan, si Duan Junhang, ang henyong manggagamot, ay matagumpay na nakagawa ng katulad na operasyon sa Yanjing. Maaari mo ba siyang kontakin? Ang manggagamot na ito ay walang tiyak na kinaroroonan. Mahirap siyang hanapin. Paano ang iba? Ang iba, isa sa kanila ay isang royal physician. At ang isa naman ay sinasabing guro ni Duan Junhang at napaka-misteryoso rin ng pagkatao niya. Huwag mong sabihin kailangan talaga nating humingi ng tulong kay Oyama Masao? Ueyama Masao. Ang Hapon na iyan ay pwede. Wanqing, dinala ko na si Dr. Ueyama. Kamusta? Ngayon, ramdam mo na ba ang sinseridad ko? Ginoong Feng, ako, Tunay na mas maganda ka sa personal kaysa sa balita. Ginood ginang Su ng lungsod ng Hua ay talagang maganda. Wanqing, bakit ka pa nagdadalawang isip? Iniisip mo pa rin ba na kaya katulungan ni Gu Changge? Ginoong Feng, wala akong plano magpakasal sa ngayon. Kaya kung pwede, Su Wanqing, huwag mong abusuhin ang kabaitan ko. Ang pagpayag kong pakasalan ka ay isang pabor na ginagawa ko sa iyo. Hindi mo kailangang bigyan ng pabor si Su Wanqing. Gu Changge, bakit ka nandito? Talaga palang naglakas loob kang dumating. Ano? Ikaw na isang guro? Anong tulong ang maibibigay mo? Ang operasyon ni matandang Ginoong Su, ako ang gagawa. Ano bang pinagsasabi mong walang kabuluhan? Hindi ako nagkakamali, hindi ba? Ikaw ang mag-o-opera? Alam mo ba kung gaano kahirap ang operasyong ito? Kaya mo ba? Huwag na nating pag-usapan kung kaya niyang mag-opera. Ni hindi nga siya doktor. Guro lang siya sa probinsya. Anong alam niya sa medisina? Hindi ko alam kung sino ka. Ngunit sinumang hindi lisensyadong doktor sa ospital ng lungsod ng Hua ay hindi pwedeng magsalita ng walang basehan dito. Ito ang liham ng appointment mula sa direktor ng ospital ng lungsod ng Hua. Nag-appoint sa akin bilang pangunahing siruhano ni matandang Ginoong Su. Kailan ka pa natutong manggamot? Imposible yan. Paanong pinayagan ng Huacheng Hospital ang isang tagalabas na makialam sa operasyon?
Siya, na isang guro lang sa probinsiya, anong klaseng operasyon ang magagawa niya? Bakit ganito? Ito nga ay utos ng direktor at may selyo pa ng ospital. Doktor, saan ka ba nanggaling? Matandang doktor, humihingi ako ng paumanhin at hindi ko masabi. Kahit pa magagawa mo ang operasyong ito, alam mo ba kung gaano kataas ang success rate? Gaano ka kasigurado? Alam mo bang ang mortality rate ng operasyong ito ay umabot sa 80%? Sayang lang dahil sa ginagawa mo, mapapatay mo lang ang pasyente. Hindi maaari. Alam ko na. Siguradong binayaran ka ni Yao Yunling para makuha ang utos na yan, di ba? Huwag mong isipin na dahil may pera ka, kaya mong gawin ang lahat. Kung maglakas loob ka, talagang pumasok sa operating room at gawin ang operasyon at may mamatay, hindi ka rin kayang protektahan ni Boss Yao. Gu Changge, tama na. Kahit pakilala mo si Boss Yao, kahit mayaman ka, hindi mo dapat bayaran ng ospital? Alabag yan sa batas at mapapahamak mo pa ang tatay ko? Naglakas loob kang suhulan ang direktor para sa kaligtasan at buhay ng pasyente. Hindi kita hahayaang lumapit sa kanya. Umalis ka rito. Narinig mo? Pinapaalis ka. Sino ang pinapaalis ninyo? Sino ba ang pinapaalis ninyo? Sino ka naman? Direktor, Direktor. Huwag kang magpaloko sa Guchangge na yan. Hindi siya doktor. Kung bibigyan mo siya ng pahintulot, magdudulot lang iyan ng medical malpractice. Direktor, talagang hindi ko inasahan na magbabago ka ng ganyan para lang sa kakaunting pera. Hayaan mong ang mga walang kuwentang tao ay mag-oopera sa pasyente. Alam mo ba na gaano kalubha ang magiging bunga nito? Direktor, mariin akong tumututol na operahan ni Gu Changge ang aking ama. Bakit ba ang tindi ng pagtutol ninyo? Binibining Su? Sabi mo mariin kang tumututol? Ito ay isang pagkakataong minsan lang sa buhay. Bakit ka tututol? Si Gu Changge po ang dating kasintahan ko. Siya ay isang guro sa kabundukan, hindi siya nag-aral ng medisina, hindi ko siya hahayaang operahan ng aking ama. Binibining Su, naguguluhan ako, sinabi mo bang ang Ginoong Gu ay guro sa kabundukan? Hindi niyo po ba alam, Direktor? Imposible. Malinaw na sinabi sa akin iyon ng dakilang tao. Sinong dakilang tao? Direktor, sa palagay ko, tiyak na niloko ka ng asong Guchangge na iyan. Nagmamalaki lang siya dahil nakapagturo siya ng isang mahusay na estudyante, si Boss Yao. Gumagamit siya ng kapangyarihan ng iba para maging matapang, pero wala naman siyang kakayahan, walang silbi. Guchangge, huwag mong isipin na kinakampihan ka ni General Yao. Ito ay isang malaking issue tungkol sa buhay. Paano ka naglakas loob magsinungaling? Umalis ka na, hindi mo ako matutulungan sa bagay na ito. Direktor, iminumungkahi ko sa iyo na agad mong siyasatin ang pagkakakilanlan ng taong ito. May hinala ako na wala siyang lisensya para mag-practice ng medisina. Hindi ko inaasahan na ang inyong ospital sa Daksha ay napakawalang ingat pala. Direktor, hindi mo pa ba sisiya sa atin? Gusto mo bang maging katatawanan si Dr. Shangshan sa Daksha? Maghintay muna kayo rito. Pupunta ako agad upang magtanong. Ginoong Gu, huwag ka munang umalis. Siyempre hindi siya aalis. Isang manloloko na walang pakialam sa buhay ng tao. Paanong basta na lang siya aalis? Senyorito Feng, maaari mo ba akong pagbigyan at hayaan na umalis si Gu Changge? Su Wanqing. Anong gayuma ba ang pinakain sa iyo ni Guchangge? Wanqing, hindi mo kailangang mag-alala. Magiging maayos lang ako. Umalis ka na. Bumalik ka sa bundok at maging guro. Huwag ka nang magpakita sa Huaching. Direktor, ano pa ang hinihintay mo? Guchangge, wala si General Yao ngayon? Kahit pa nandito siya, imposibleng makatakas ka? Sisiguraduhin kong mabulok ka sa kulungan. Titingnan ko kung sino talaga ang mabulok sa kulungan. Nabaliw ka na ba? Anong oras? Na, bakit hindi ka man lang nag-aalala? Kapag bumalik ang dekano, malalantad ang katotohanan. Tingnan natin kung sino ang tunay na payaso. Nag-imbestiga ako, hindi ko siya makontak. Hindi makontak ka? Sa tingin ko, hindi nyo na siya kailanman makokontak. Sabi ko na sa inyo, itong si Guchangge ay isa lamang sinungaling. Ang taong sumuporta sa kanya noon ay hindi na makontak ngayon. Tingnan natin kung paano kapag gagawa ng kwento. Dekano, hindi ba sinabi sa inyo ng importanteng taong iyon? Na siya mismo ang pupunta? Mayroon nga siyang sinabi. Sinabi niya na sa pagkakataong, ito siya mismo ang pupunta para maging katuwang mo. Kung ganoon, hindi kaya. Nasa eroplano na siya ngayon papuntang Huaching? Guchangge, Guchangge, hindi ko talaga inakalang ganyan kakakapal ang mukha. Sa ganitong sitwasyon, gusto mo parang magsinungaling?
Maaari bang talagang may kilala kang doktor na may angking galing? Dekano? Sabihin mo sa lahat ngayon? Sino ba talaga itong importanteng taong darating? Sabihin mo sa kanila. Ang pumayag sa akin na payagan, si Guchange na operahan si matandang Jisoo ay si Duan Junhang. Ang henyong manggagamot, si Duan Junhang. Ano? Si Duan Junhang ang importanteng taong darating? Ha ha ha. Direktor, hindi ka naman siguro maniniwala sa mga kalokohan ng taong ito, hindi ba? Sabihin na nating personal na pupunta si Duan Junhang. Sige na, pero talagang naniniwala ka ba? Na magsisilbi siyang katuwang para kay Guchange? Matagal ko nang nababalitaan na may henyong manggagamot sa inyong daksya. Gusto ko sanang makita. Pero kung magsisilbi siyang katuwang ng basurang ito, mas mabuti pang huwag na akong makakita. Manahimik ka na nga. Ito ang ospital namin sa Daxia. Kailan ka pa nagkaroon ng karapatan, ikaw na hapon, na ito na magdikta rito? Su Wanqing, tignan mo. Napakawalang galang niyang kausapin si Dr. Ueda. Kung magagalit si Dr. Ueda, baka tuluyan na niyang ayaw operahan ng iyong ama. Wanqing, huwag kang mag-alala. Ang operasyon ng iyong tiyuhin, hindi na kailangan gawin ng hapon na yan. Pakiusap, tumigil ka na sa pagsasalita. Pinapahamak mo ang buhay ni tatay. Direktor, sa tingin ko, dapat na tayong tumawag ng pulis. Hindi natin pwedeng hayaan ang taong ito na hindi natin alam kung saan galing. Sirain ang reputasyon ng ospital. Pero, ang contact details na ibinigay ay kay Duan Junhang mismo. Direktor, mas mabuti kung mag-download ka ng anti-fraud app. Ang mga scammer ngayon, napakadali lang baguhin ang numero ng telepono, alam mo ba? Anong nangyayari? Lumalala ang kalagayan ni matandang Ginoong Su. Kailangan ng agarang operasyon. Su Wanqing, ano pang inaalanganin mo? Young Master Feng, Dr. Ueda, tulungan mo ako. Ngayon, alam mo na bang hindi maaasahan ang lalaking iyon? Aayusin ko na agad ang operating room. Dr. Shangshan, maaari ka nang mauna para maghanda. Iwan mo na sa akin ito. Opo. Oras na para ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kasanayan sa medisina. Su Wanqing. Alam mo na siguro kung ano ang dapat mong gawin. Basta nailigtas mo ang aking ama, handa akong magbayad ng anumang halaga. Wanqing, Napaka-successful ng operasyon. Ginangsu, panatag na ba ang loob mo ngayon? Tingnan mo, nagawa ko ang sinabi ko. Hindi tulad ng ibang tao, isang guro lang sa probinsya pero nagpapanggap ang doktor dito. Masama ang balita, nagkaroon ng cranial hemorrhage ang pasyente pagkatapos ng operasyon. Ano? Ang pasyente ay posibleng brain dead. Paano nangyari iyan? Alam kong napakaganda ng operasyon. Pupunta ako para tingnan ngayon din. Oh. Ano? Paano mo ako nagawang saktan? Alam mo ba kung ano ang katayuan ko sa Hapon? walang kwentang doktor ng Hapon hindi magaling, walang respeto sa buhay. Dapat ka nang mamatay. Baliw ka ba? Guchange, alam mo ba kung anong sitwasyon ngayon? Nasugatan si Dr. Kamiyama. Sino ang magliligtas sa pasyente? Ako ang gagawa ng operasyon. Bakit ka nagkukunwari pa? Alam mo ba kung gaano kakritikal ang sitwasyon ngayon? Guchange, maaari ba kitang pagkatiwalaan? Oo naman. At sino ka naman? May nakasalalay na buhay pero nagpapalaki ka rito ng salita. Direktor Duan, narito na pala kayo. Direktor, hindi ba't tinawagan kita para sabihing siguro Gu ang gagawa ng operasyon? Siguro Gu? Ano? Imposibleng maging guro ni Diyos ng medisina Duan si Guchange. Kaya pala lahat ng sinabi ni Changge ay totoo. Huwag nang mag-aksaya ng panahon. Aayusin na natin ang operasyon ngayon. Opo. Mamaya ko na lang kayong dalawa aayusin. Teka lang, Guchange. Akala mo ba talaga doktor ka? Kung may masamang mangyari kay Mr. Su, kaya mo bang panagutan yon? Ang medikal na kaalaman ko ay itinuro ni Guchange. Sino ka para kwestiyunin siya? Imposible yan.
paano ang isang guro sa kabundukan ay makapagtuturo ng medisina. Alam ko na, binigyan kayo ni Boss Yao ng pera, di ba? Sinasadya ninyong tulungan si Gu Changge para sumuporta sa kanya. Feng Zihao, tumahimik ka. Hindi na pwedeng maantala ang sitwasyon ng tatay ko. Changge, nakikiusap ako sa iyo. Ngayong oras na ito, iligtas mo ang tatay ko? Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama kay Tio. Suwanching? Pinaniwalaan mo talaga ang inutil na ito? Pagbabayaran mo yan. Hindi ko na itatago sa inyo. Ang pamilya Feng ay nakikipag-ugnayan na sa Dragon Marshal at sa God of War. Ang kuya ko ay tinanggap na bilang disipulo ng God of War. Tingnan na lang natin kung anong mangyayari. Direktor, ihanda ang sterilization na damit. Mag-oopera ako agad. Opo, sumama po kayo sa akin. Feng Zihao, umalis ka rito. Ay hindi ka welcome dito. Hump, Bakit ka pa bumalik dito? kailangan pa bang itanong yan? Siyempre para ipatupad ang batas sa kriminal. Anong kriminal? Sinaktan ni Gu Changge ang isang tao dito. Hindi ba siya kriminal? Hindi ka maaaring pumasok. Inooperahan ni Changge ang aking ama. Binatang Feng, paano kung matapos muna ang operasyon? Malay ko kung itong si Gu Changge ay may gagawing masama habang nag-oopera. Tara na! Hindi mo ba alam na ospital ito? Bakit ka tumatahol diyan? Siya nga. Siya ang nanakit dito. Arestuhin ninyo siya. Tagumpay ang operasyon, huwag kang mag-alala. Ang quack doctor na iyang si Kamiya Masao ay walang pakialam sa buhay ng tao. Anong masama kung sinaktan ko siya? Ginoong Gu, pakiusap sumama kayo sa amin para sa investigasyon. Sige, walang problema. Changge, ikaw? Wang King, huwag kang mag-alala. Si Uncle Su ay aalagaan ni Xiao Duan. Magtiwala ka. Kainisan talaga. Dapat mamatay si Gu Changge. Dr. Kamiya, huwag kang mag-alala. Si Gu Changge ay ikinulong na sa Huaching Prison. Kapag formal siyang nakulong, magpapadala ako ng tao para patayin siya sa loob ng kulungan. Oh, mabuti. Mas maganda kung ganyan. Kumusta naman ang paghawak sa importanteng bagay? Ang aking ama ay nakipag-ugnayan na sa general ng Shia. Tungkol naman sa aking nakatatandang kapatid, nakamit niya rin ang tiwala ng God of War. Kaya magtiwala ka. Kung makakapaghatid ka ng kapaki-pakinabang na impormasyon, kami, ang Japan, ay buong pusong susuportahan ang inyong pamilyang Feng upang maging nangungunang mayaman na pamilya sa Dacia. Kumusta po? Ako si Suwanching. Gusto ko sanang humingi ng pabor. May kaibigan akong nakakulong sa piitan ng Huacheng. Ang pangalan ay Gu Changge. Kumusta po? Sandali lang. Hello, ako si Suwanching. May kaibigan akong nakakulong sa piitan ng Huacheng. Hello? Hello? Hindi pwedeng may mangyaring masama kay Gu Changge. Ginoong Yao, ang inyong guro po, nahuli siya at dinala sa piitan ng Huacheng. Ano? Piitan ng Huacheng? Ang lakas naman ng loob ng mga tauhan ni Chen Yue, ang haring tigil piitan. Chen Yue, hinuli ng mga tauhan mo ang aking guro. Gu Changge, alam mo ba ang kasalanan mo? Ano ang kasalanan ko? Ikaw ay nanakit ng isang dayuhang bisita sa ospital. Malinaw na nakita sa surveillance at naglakas loob ka pang magdahilan. Ang asong Hapon na walang pakialam sa buhay ng tao sa bansang Xia tinatawag mong bisita? Sumasagot ka, nanakit ka na nga, tapos ganyan ka pa, kawalang galang. Paano nagkaroon ng tulad mong direktor ang piitan ng Huaching na ito? Mukhang kailangan kong papuntahin si Chen Yue para ayusin ang lahat dito. Gu Changge, napakalaki ng tapang mo. Naglakas loob kang tawagin sa pangalan ang haring tigil piitan. Ano kung tawagin ko siya sa pangalan? Gu Changge, alam mo ba kung anong lugar ito? Naglakas loob na bastusin ang Zhenyu Tianwang. Hindi ko hahayaang mabuhay ka at hindi ka rin mamamatay. Pinapayuhan kitang tanggalin mo na ang kamay mo. Kung hindi, natatakot ako na baka hindi ito makaligtas. Paano
kung hindi ko bitawan? Anong magagawa mo sa akin? Sasabihin ko sa iyo, sa lugar na ito ng Huacheng Prison, ako ang hari. Direktor? Bakit ka nagmamadali? Direktor? Nagpadala ng madali ang dokumento si Genyu Tianwang. Hinihingi na palayain na namin si Gu Changge. Imposible iyan. Ang Tianwang, paano niya papansinin ang maliliit na bagay sa kulungan nating ito? Sinabi ko na sa iyo na magsisisi ka. Sabihin mo, gumamit ka ba ng anumang paraan o masamang plano? Hindi pa rin ako palalayain? Aiwan, binayaran ka ba ng pamilya Feng? Nagsisinungaling ka. Dumating si Zhenyu Tianwang Gu Changge. Siguradong katapusan mo na ngayon. Tianwang, ano po bang kailangan ninyo at nag-abalang pumunta pa rito? Naghahanap ka ng kamatayan. Nakikita ko siguro, Gu. Kamahalan, bakit mo ako sinaktan? Gurugu, paanong ang batang ito ay magiging gurugu? Ikaw na mapanghusga sa mahihina. Kailangan mo bang hatulan ang pagkatao ng aming gurugu? Lumuhod ka sa akin. Gurugu, gurugo, ako ay walang galang. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Hayaan na, hayaan na. Dalhin siya, dalhin siya. Kalad ka rin siya palabas. Gurugu, nagkamali ako. Patawarin mo po ako. Gurugu, nagkamali ako. Guro, ngayong nasaktan niyo si Masao Kamiyama, ito ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa Japan. Sinisamantala ng Japan ang pagkakataon na atakihin. Sa politika ang aming bansa ng Shia. Sa tingin niyo, kailangan ko po ba kayong ipahanap ng lugar para iwasan ang gulo? Hindi naman ako nagkamali. Bakit ako iiwas? Isa pa, ang munting bansang iyon na Japan ay hindi banta. Kung hindi, wasakin na lang. Opo. Teka, tulungan mo akong maghanda ng kotse. Pupunta ako sa ospital mamaya. Dahil baka mag-alala si Wanching. Opo. Wanching, Changge, nakabalik ka na. sabi ko huwag ka nang mag-alala. Kumusta na ang kalagayan ni Tito? Sabi ni Dr. Duan, stable ang kalagayan ni Papa. At sa loob ng 3 hanggang 5 buwan ay gagaling siya. Salamat sa pagligtas mo kay Papa. Dati mali ang pagkakaintindi ko sa iyo. Ako ang nagkamali. Hindi na tayo dapat nagkakahiyaan sa isa't isa. Alam mo ako, Alam ko ang intensyon mo. Lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Inaamin ko na gusto kita, ngunit hindi pa ito ang tamang panahon. hindi ka pa ba nagtitiwala sa akin? Nagtitiwala ako sa iyo. Alam kong umalis ka dahil napilitan ka lang. Pinatawad na rin kita. Ngunit ngayon ang pinakamahalaga sa akin ay ang pamahalaan. Nang maayos ang kumpanya pagkatapos magising ni Papa? Wanching, hindi tayo dapat maghiwalay. Ito ay pag-aari ng Su Group. Hindi ka dapat masangkot sa alitan ng aming kumpanya? Sige, pupunta na ako ngayon. May problema sa kumpanya, kailangan ko munang umuwi sandali. Hatid na kita. Sige. Tara. Suwan King, may mukha ka pang bumalik? Masyado kang nahuli sa pagbalik, tapos na ang shareholders meeting namin. Ako na ang bagong chairman ng Su Group. Tita, Lidje, hinihintay niyo ako rito, hindi ba? Kaya pala pakanan ninyo ang lahat? Suwan Ching, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Maliwanag na hindi ka karapat-dapat, hindi ka nababagay na maging chairman, kaya ka inalis ng mga shareholder. Kahapon pa ako nagtataka. Kung bakit hindi kayo nagpakita habang malubha ang sakit ni Itay? Nagpuyat kayo buong gabi? Nakuha niyo na ang gusto niyo, hindi ba? Marahil hindi pa ninyo alam, ang operasyon ni Papa ay matagumpay? Sinabi ng doktor, sa loob ng 3 buwan gagaling na siya? Ganoon ba? Mabuti naman. Gagaling na si Papa. Aba, napakagandang balita niyan. Hindi naman ako gustong manatili sa posisyong ito ng matagal. Sige, pagbalik ni Papa, ibabalik ko sa kanya ang posisyon ng presidente. Sulije,
Sa palagay mo kahit hindi mo inaalintana ang buhay at kamatayan ni Papa, ang presidente ng Su Group ay pwedeng ibigay sa iyo? Paano mo kinakausap ang iyong kapatid? Ikaw, sino ka? Ma, siya ang dating nobyo ni Su Wanqing, si Gu Changge. Kahapon lang ay nagpatawa sa educational post. Ayun ba yung taong nagturo sa bundok? Ikaw, walang kuwenta? Anong karapatan mo para mag-eskandalo rito sa Su Group? Ako ang nagpagaling kay Tito Su. Hindi ko inaasahan. Ganito ang pakikitungo ng pamilya ninyo sa inyong tagapagligtas. Paanong nakakapagligtas ng tao ang isang abangguro sa bundok? Dito ka nagmamalaki. Anong basehan mo para sabihing ikaw ang tagapagligtas ng pamilyang Su? Si Gu Changge ang nagligtas kay Papa. Su Wanqing, nababaliw ka na ba? Hindi ba siya isang hamak na guro lang? Baka kaya rin niyang magsagawa ng operasyon. Su Wanqing, ang bilis mong gumawa ng kwento para magpanggap ang dating nobyo mo na tagapagligtas ng tatay mo para lang mabawi ang posisyon ng presidente? Anong nangyayari? Si Wanqing, hindi ba't nasa ospital ka? Bakit ka nakabalik? Mabuti at dumating kayo. Nag-uwi si Su Wanqing ng isang lalaking walang pinanggalingan at sinabi niyang pinagaling ng lalaking iyon ang sakit ng matanda naming si Su. Ano, nagising na si Boss Su? Huwag kayong maniwala dyan, uy. Ang batang ito ay isang hamak na guro lang sa bundok. Anong karapatan niyang gamutin ang sakit ni Papa? Magsabi ka ng totoo, nagising na ba ang papa mo? Hindi pa, pero sinabi ni Changge na 3 buwan siguro ay tuluyan na siyang gagaling. Hindi nagising? Hindi nagising, ano ang pinagsasabi mo? Maliwanag na ayaw mo lang kaming paalisin ka sa board. Ate, bakit hindi ka nalang manatili sa bahay ng mapayapa at maging isang maswerteng dalaga? O kaya magpakasal kay Young Master Feng, ayos din yon. Hindi mo kayang panatilihin ang posisyon na yan. Hindi ko kayo niloloko. Kung ayaw ninyong maniwala, tanungin niyo ang Dean ng Huacheng Hospital, pati na rin si Duan Junhang, ang medical saint ng Yanjing, mapapatunayan nila ito. Su Wanqing, masyado ka nang lumalabas sa katotohanan, tama? Ang tanyag na si Dr. Duan ay mapupunta sa Huacheng. Para sa kumpanyang ito ng papa mo, talaga bang wala ka ng hiya? Hindi ko kayo niloloko. Hello? Talaga? Sige, alam ko na. Tumawag lang si Batang Duan kanina. Sabi niya gising na raw si Tio. Gising na si Papa? Magaling talagang umarte. Gu Changge, ang Batang Duan na tinutukoy mo, hindi kaya iyon ang tanyag na Dr. Duan? Ang tanyag na si Dr. Duan tatawag sa iyo. Kung hindi kayo naniniwala, edi sama-sama tayong pumunta sa ospital para makita, hindi ba? Tama si Changge. Sabay tayong pumunta sa ospital. Sige, tara na. Titingnan ko nga. Ikaw na walang kwentang bata, paano mo gagalingin ang sakit ng tatay ko? Oo nga, sino ba ang natatakot? Kayo ang nagsisinungaling. Tara. Tingnan mo, wala namang tao sa loob ng ward, sasabihin mong gising na siya. Bakit ka naging ganyan? Kasalanan ko dahil hindi kita tinuruan ng maayos pagkatapos mamatay ng nanay mo? Walang pinag-aralan. Ate, pinapayuhan kitang magpakatino at umamin na lang sa pagkakamali mo. Huwag ka nang magpahiya dito. Kahit anong sabihin ninyo, pero huwag na huwag ninyong babastusin ang nanay ko. Manahimik kayong dalawa. Kilala ba ninyo si Wanqing? Wala kang kwenta? Tumahimik ka. Baka ikaw pa ang masamang impluensya kay Wanqing. Sinasabi mo pa na ginamot mo si Mr. Su namin? Nasaan si Mr. Su namin? Oo nga, palagi niyong sinasabing kilala ninyo si Dr. Duan. Ikaw na katulad mo. Karapat-dapat bang banggitin si Dr. Duan? Sinasabi mo pang si Dr. Duan ay tinatawag mong si Yang Duan. Ang kapal ng mukha mo. Sino ang sinasabi mong makapal ang mukha? Iyan ang sinasabi ko. Ang Gu Changge na yan walang hiya. Tingnan natin kung sinong aso ang maglalakas loob na tumutol. Tumahimik ka. Tatay. Bakit gising ka na? Tatay Su, gising ka na. Ayaw ba ninyo akong makitang gising? Tay, syempre gusto naming makita kang gising. Tay, hindi mo lang alam. Noong panahong nawalan ka ng malay, ang ate ko ay nagdulot ng pagkalugi sa kumpanya ng hindi bababa sa 50 bilyon. Tay, Umalis. Ako. Tatay Su, alam mo ba na inubos ng anak mo ang pera ng kumpanya? Si AJ ay nagpumilit na maghanap ng paraan para punan ang kakulangan ng kumpanya nitong nakaraan. Tay, wala akong ginawang masama sa kumpanya. Wanqing, alam ni tatay na sa mga panahong ito, napahiya ka. Iniisip ninyong dalawa na dahil nagkasakit ako, wala na akong alam. Ang lakas ng loob ninyo. Kinamkam ninyo ang pondo ng kumpanya habang may sakit ako. At gusto mo pang paalisin si Wanqing sa board of directors.
Ngayong gising na, ako, sa tingin mo ba ay makukuha ninyo pa ang gusto ninyo? Tay, huwag kang maniniwala sa mga kasinungalingan ng ate ko. Siya ang nambola sa iyo. Tatay Su, si Su Wanching na ito, sinabi pa niyang, ang mahirap na guro mula sa bundok ang mag-oopera sa iyo. Hindi ba nakakatawa? Tunay ngang hindi alam ang pinahahalagahan. Ang sakit ni Ginoong Suhu. Siguro Gu ang gumawa ng operasyon kasama ako. Dr. Duan, ikaw, sino ang tinutukoy mong guro? Guro. Wala. Tapos na ang full body checkup ko kay Ginoong Su na siyang sakit. Kailangan na lang niya ngayong magpagaling. Sige, naiintindihan ko. Imposible yan. Si Gu Changge ay isa lang guro sa bundok. Tumahimik ka. Ayoko nang makita kayong mag-ina. Ngayon bilang pinakamalaking shareholder ng Su Group, ipinapahayag ko na itatalaga si Su Wanching bilang CEO ng Su Group at palalayasin ang mag-inang Su Lijie sa Su Group. Tay, alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Tay, nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo ulit ako ng pagkakataon, Tay. Su, hindi mo ito pwedeng gawin. Kami. Pagod na ako. Dr. Duan, palabasin mo silang dalawa ngayon din. Gusto kong magpahinga ng maayos. Kayo pong dalawa. Pumunta na kayo. Ginoong Gu, nagpapasalamat ako ng sobra dahil niligtas mo ako. Babayaran kita ng husto. Ngunit sana, iwanan mo na si Wanching. Tay, Huwag kang magsalita, Wang Qing. Anong sinasabi mo? Matanda. Kakaligtas ka lang ni Ginoong Gu, pero parang wala kang utang na loob. Dr. Duan, alam kong mataas ang iyong katayuan at iginagalang mo ang mga nakatatanda. Ngunit, nalaman ko mula sa Dean na kinalaban ni Ginoong Gu ang commander ng Dragon at ang Diyos ng Digmaan. Commander ng Dragon, Diyos ng Digmaan. Changge, kailan pa nangyari ito? Hindi ako lolokohin ng tatay ko? Kailan mo sila kinalaban? Wala akong matandaan na kinalaban ko. Paano naman kinalaban sila ni Ginoong Gu? Total, sila ay mga... Huy, Duan, Sinabi na sa akin ng Dean, ang pamilya ni Feng Zihao ay nakipag-ugnayan na sa commander ng Dragon at sa Diyos ng Digmaan. Ang kapatid niya, si Feng Tianhao, ay naging disipulo pa nga ng Diyos ng Digmaan. Disipulo ng Diyos ng Digmaan? Kung disipulo nga siya ng Diyos ng Digmaan, hindi na tayo dapat matakot. Dr. Duan, alam kong mataas ang iyong posisyon at magaling din si Ginoong Gu sa medisina, pero silang dalawa ay mga opisyal ng bansa na may hawak ng kapangyarihang militar. ang gagaling na pala ng dalawang yan. Hindi maganda ang balita. Si Feng Tianhao, ang panganay na binata ng grupo ng Feng, kakalanding lang 1 oras ang nakalipas at nagpadala pa siya ng imbitasyon sa aming pamilya Su. Ano? Ano ang gusto nilang gawin? Magdadaos ng piging si Feng Tianhao sa Grand Hotel ng Cloud City para aliwin ang iba't ibang sikat na personalidad sa Flower City at inanyayahan pa niya ang ate ko. Ano? Sinabi pa ni Feng Tianhao, kung hindi pupunta ang ate ko, magdurusa ang pamilya Su sa walang hanggang kapahamakan. Tay, kumusta na po kayo? Wenking, kailangan mong tulungan akong pamahalaan ng maayos ang Su Corporation. Hayaan niyo pong patulugin muna natin si Tio. Pasensya na. Hindi ko maaaring talikuran ng Su Corporation. Ito ang pinaghirapan ni tatay. Sinusuportahan kita. Pupunta ako sa piging mamayang gabi. Sasama ako sa iyo. Hindi na talaga kailangan, Changge. Sa ngayon, makakahanap ka ng mas mabuting tao. Hindi ako karapat-dapat para sa iyo. At si Feng Ziho ay may masamang intensyon. Kung ganoon, mas lalo akong kailangang sumama sa iyo. Kinalaban mo ang Dragon Marshal at ang God of War? Imposibleng palampasin ka ng pamilya Feng? Kung pupunta ka, siguradong mamamatay ka? Hindi kita papayagang magpakamatay. Binibining Su. Masyado mo namang minamaliit si Guro Gu. Kung si Guro Gu ay pwedeng maging guro namin ni Xiao Yao, bakit hindi siya pwedeng maging guro ng mas maraming magagaling na tao? Ano? Feeling mo ba napakagaling mo na? Wala po. Marami pa po akong kailangang matutunan sa guro. Kahit gaano pa kagaling si Changge, hindi siguro siya ang guro ng God of War at Dragon Marshal, hindi ba? Inimbitahan kami ng pamilya Feng ni Xiao Yao na pumunta. Tamang-tama. Zio, hindi mo ba kayang tapusin itong napakasimpleng trabahong ibinigay sa iyo ng ating ama? Napakahirap ba ng Su Group? Kuya, ito, si Gu Changge ay nakipagsabuatan kina Yao Yunling at Duan Junhang.
Kaya naman, Isang babaeng pinakamayaman, isang doktor lang, wala lang iyon. Huwag mong kalilimutan, ang guro ko ay ang mandirigma na tinalo ang 10 pinakamagaling na eksperto sa hangganan. Kuya, lahat ay nakasalalay sa iyo sa pagkakataong ito Changge, paano kung umuwi ka na lang? Itong si Feng Tianhao ay hindi magandang tao? Ayos lang. Maya-maya darating sina maliit na Duan at maliit na Yao. Kahit pa dumating ang mandirigma ngayon, hindi nila ako magagawang anuman. Tianhao, ngayon na naging disipulo ka ng Panginoong Mandirigma, huwag mo kaming kalimutan, kaming mga tiyuhin mo. Masyado kang magalang, tiyuhin, inaasahan ko pa rin na makikipagtulungan kayo ng husto sa pamilya Feng, hindi ba? Pagkatapos sumamba ng panganay na binata ng pamilya Feng sa Mandirigma, talagang nag-iba na siya. Halika, uminom ka. Halika. Halika. Gu Changge, talagang naglakas loob ka pa rin pumunta. Ikaw si Gu Changge? Dahil dumating ka ngayon, Ito ang pananaw ng isang disipulo ng Bathala ng Digmaan. anong ibig mong sabihin, Gu Changge? Bilang isang disipulo ng Bathala ng Digmaan, dapat siyang maglingkod sa bansa. Ngunit ginagamit mo ang iyong pribadong kapangyarihan, gumagawa ng masama para sa sariling pakinabang, at inaapi ang mga inosenteng tao. Feng Tianhao, isang tanong lang. Kung wala kang anumang ebidensya, bakit mo ako pinipigilang umalis? Gu Changge, hindi pa natin pinag-uusapan na sinaktan mo ang panauhin mula sa Hapon. Kahit itong pag-insulto mo sa Bathala ng Digmaan, pag-insulto sa komandante ng Dragon, kamatayan na rin ang hatol sa iyo. Insulto sa Bathala ng Digmaan? Insulto sa komandante ng Dragon? Inaakusahan mo ang ibang tao ng walang anumang ebidensya. Hindi ba't ito mismo ang pag-insulto sa pangalan ng Bathala ng Digmaan? Ako ang ebidensya. May kakayahan ka nga talagang magsalita ng matatamis. Kung ininsulto mo man ang aking guro at ang komandante ng Dragon, ako na mismo ang mag-iimbestiga niyan. Ngunit kailangan mong sumama sa mga tauhan ko ngayon para sumailalim sa investigasyon. Sumailalim sa investigasyon. Changge, mag-ingat ka at baka puwersahin ka nilang umamin. Huwag kang mag-alala. Walang makakapag-alis sa akin dito ngayon. Walang makakapag-alis sa'yo? Titingnan ko nga kung hindi ka namin maiaalis dito ngayon. Sino ang gustong kumuha sa aking guro? Ginang Yao, kung 3 araw pa lang ang nakalipas, aalanganin pa ako sa'yo. Ngunit ngayon ay may pakoneksiyo na kami sa dakilang komandante ng Dragon. At isa pa, ako ang personal na disipulo ng dakilang Bathala ng Digmaan, Ginang Yao. Hindi mo siguro gustong kalabanin ang dakilang Bathala ng Digmaan, hindi ba? Feng Tianhao. Sa tingin ko ikaw ang kalaban ng War God, hindi ba? Ginang Yao, bakit mo laging pinagtatanggol si Gu Changge? Dahil ba siya ang dating guro mo? Isang salita lang ng War God. Ang Yao Group ay maaaring mawala sa Daxia. Ginang Yao, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ako ang personal na disipulo ng War God. Bakit ko kailangang kalabanin ang aking master? Sabi mo nang paulit-ulit na ikaw ang disipulo ng War God. Kung gayon, sino ang guro ng War God? Ang guro ng War God, siyempre, ay ang mariskal ng Dragon na walang katulad. At sino naman ang guro ng mariskal ng Dragon? Ginang Yao, anong ibig mong sabihin? Sinasadya mo bang magpalipas ng oras? Maaari kong sabihin sa'yo, kahit sino pa ang dumating ngayon, dadalhin ko pa rin siya. Paano kung ako, hindi kita hayaang dalhin siya? Pati ang banal na manggagamot na tanyag sa Daxia ay nandito. Talagang hindi ordinaryo itong si Gu Changge. Dr. Duan. Oo, napakagaling mo sa medisina. Pero sa kabila niyan, ang War God at ang mariskal ng Dragon ay mga nilalang na hindi mo pwedeng kalabanin. E paano kung iniligtas ko ang buhay ng War God? Anong gagawin mo ngayon? Ikaw ang nagligtas sa aking guro. Hindi ko lang alam kung itong utang na loob ko sa pagligtas o ang pagmamahal mo sa guro mo ang mas matimbang. Dr. Duan, nailigtas mo siya minsan? May liligtas mo ba siya ng 2 beses? Hindi kailangan ng aking guro na iligtas ko siya. Sadyang kakaiba lang talaga ang araw na ito, kaya nagkaroon ako ng pagkakataong magpakita, kaya dapat magpasalamat ako sa iyo. Gu Changge, gaano man katindi ang pagtatanggol sa iyo ni Dr. Duan ngayon, kukunin pa rin kita. Sige. Handa akong harapin ka anumang oras. Pinapayuhan kita, huwag kang masyadong padalos-dalos. May mga bagay na kapag nagawa, wala nang balikan. Ibigay mo sa akin ang espesyal na telepono ko. Tatawagan ko siguro at ako mismo ang aaresto sa iyo. Ang cellphone na. Ito ay regalo ng War God sa kuya ko. Halika kuya, ang ordinaryong telepono ay hindi makakakonekta sa War God.
Tanging ang cellphone na ito lang ang makakagawa niyan, alam mo ba? Mukhang hindi naman tatawag ang sira mong telepono, di ba? Gu Changge, ano bang pinagsasasabi mo? Personal na binigay ng War God ang cellphone na ito sa kuya ko? Paanong hindi siya matatawagan? May natanggap akong balita kagabi. Ang God of Killing ng Japan na si Jing Taro ay umatake sa hangganan ng ating dakilang siya. Si Zhao Xingyu na iyon, malamang na nakikipaglaban ngayon sa kanila sa hangganan. Sa tingin mo ba may oras siya ngayon para sagutin ang tawag mula sa sinasabing apprentice niya? Gu Changge, hindi ba nagturo ka sa bundok nitong mga nakaraang taon? Ikaw ba ay naging isang extra lang? Magaling ka talagang umarte. Para bang alam mo lahat ng mahahalagang bagay tungkol sa bansa? Su Wanqing, ito ba ang lalaking pinili mo? Talaga namang lahat ng kasinungalingan kaya niyang sabihin. Hindi niya man lang tiningnan kung sino ang kaharap niya. Ito ang pinakamalapit na disipulo ng God of War? Kaya hindi ba niya alam ang kinaroroonan ng God of War? Sobrang OA na yang pagpapanggap ni Gu Changge. Paanong malalaman niya ang mga ganitong sikreto ng Estado? Tama. Ang pagsasabi ng ganitong bagay ay isang malaking kasalanan na karapat-dapat putulan ng ulo. Kung hindi ka naniniwala, kunin mo ang telepono mo ngayon at tawagan mo ang God of War na sinasabi ninyo. Tingnan natin kung sasagutin niya. Sige, ilalagay ko sa loudspeaker para marinig mo kung ano ang sasabihin ng mahal na God of War. Huwag mong sabihin na tama si Gu Changge. Talaga bang walang sumasagot sa telepono? Mukhang hindi sinasagot ng master mo ang tawag mo. Tama si Teacher Gu. Kuya, ito, anong nangyayari? May biglaan lang na kailangan gawin ang mahal na God of War. Mukhang tama nga ang sinabi ko. Ang guro mo talagang hindi sumasagot sa tawag mo. Gu Changge, anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ko ba alam ang ginagawa ng guro ko? Matagal ko nang sinabi, si Zhao Xingyu ay nasa isang misyon. Paanong sasagutin niya ang tawag ng tinatawag mong disipulo? Hindi ka rin sinasagot sa tawag mo. Mukhang wala na tayong pag-asa. Umalis na tayo, guro. Kuya, hindi mo sila maaaring paalisin. Huwag kayong abusado dyan sa pamilya Feng. Kung ganyan pa rin, ngayong gabi, magkakagulo na tayo. Gu Changge, swerte ka ngayon. Kapag nakontak ko ang guro ko, iyon na ang katapusan mo. Feng Tianhao, sasabihin ko sa iyo, bilang disipulo ng God of War, sa tingin mo ba, karapat-dapat ka? Wanqing, tara na. Aakyat muna ako para linawin kay Papa ang nangyari ngayong gabi. Sige. Mamaya hayaan mo si Xiao Duan. Tulungan niya si Tito na masuri ng maayos. Patawad, Changge. Hindi na natin kailangang pag-usapan iyan. Mag-ingat ka na lang. Guro, sasabihin ba natin kay Kuya Zhao ang nangyari ngayong gabi? Hindi na kailangan. Sabihin ko sa kanya, baka makaapekto sa misyon niya. Gusto ko ring harapin ng maayos ang mga tao sa pamilya Feng. Kuya, hindi pa rin ba makontak itong si Grand Commander? Hindi, siguro tama ang sinabi ni Gu Changge. Nagpapatupad ng misyon si Master. Paanong nangyari yan? Hindi mo ba nakikita kung anong relasyon merong kina Gu Changge at Yao Yunling? Hindi nakakagulat na may narinig siyang balita. Huwag kang mag-alala. Kapag nakontak ko ang aking master, si Gu Changge ay baliwala. Pero paano sina Yao Yunling at Duan Junhang na nasa likod niya? Sa tingin mo, sa harap ng kamatayan, poprotektahan pa rin ba nila si Gu Changge? Lalo pat ang ating pinagmulan ay ang Japan. Kapag nakuha na namin ni tatay ang military data ng Great Sea, maaari nang maglunsad ng full-scale war ang Japan. Tay, naniniwala ako kay Gu Changge. Wanqing, hindi ka gustong hadlangan ni Papa. Pero hindi natin kayang kalabanin ang Grand Commander. Wala siyang problema ngayong gabi, Ngayong gabi, hindi lang natawagan ang Grand Commander. At nariyan pa sina CEO Yao at Divine Dr. Duan para protektahan si Gu Changge. Hindi ba, makukontak ni Feng Tianhao ang Grand Commander habang buhay? Mapoprotektahan ba nina CEO Yao at Divine Dr. Duan si Gu Changge habang buhay? Baka hindi niya talaga kailangan ng proteksyon? Wanqing, napakabata mo pang mag-isip. Makinig ka sa akin. Bilisan mo at putulin ang relasyon mo kay Gu Changge. Kung hindi, ang Su family ay magdurusa ng walang katapusan. Guro, si Suhu ay tuluyan ng nakabawi. Nagbabalak siyang magdaos ng isang handaan.
Imbitado ang lahat ng malalaking pangalan sa shopping mall. Mabuti. Naabisuhan na ako ni Wanching. Umaasa siyang pupunta ako upang kumbinsihin ko ang kanyang tiyuhin. Kaya, si Su Wanqing ay... Nagtiwala na siya sa akin ngayon. Ngayong gabi, espesyal kong inimbita ang dalawang nakababatang Panginoon ng pamilyang Feng. Wanqing, humingi ka ng tawad sa kanila ng maayos. Silang dalawa ay may masamang intensyon. Alam ko, ngunit ngayon ay nakakonekta na ang pamilyang Feng sa linya ng militar. Wala tayong magagawa kundi magbigay daan at makipagkompromiso. Isa pa, tanging ang pamilyang Feng ang makakatulong sa ating pamilyang Su na malampasan ang pagsubok na ito. Ngunit, Alam kong gusto mo si Gu Changge at nagpapasalamat din ako sa kanya. Ngunit, dapat nating isaalang-alang ang impluensya sa likod ng pamilyang Feng. Kuya, narinig kong nakipag-ugnayan ka sa Lord Wargod noong nakaraang araw? Oo, tama. Sabi ni Master, nagsagawa siya ng isang lihim na misyon at muli siyang nagbigay ng malaking kontribusyon sa bansa. Nabanggit mo ba sa kanya ang tungkol kay Gu Changge? Hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataon. May isang mahalagang bagay na gagawin si Master sa pagdating niyang ito at kailangan niya ng tulong ko. Ang pagharap sa isang maliit na bagay tulad ni Gu Changge ay maaari nang ayusin ng kasabay. Ano naman ang mahalagang bagay na iyon? Sabi niya, may isang malaking personalidad ang darating sa Huacheng. Siya mismo ang maghahanda ng isang handaan para sa malaking personalidad na iyon. Pagdating ng dalawang kabataang Ginoo mula sa pamilya Feng, talagang nagbigay karangalan ito sa aming pamilya Su, Wanqing. Hindi mo ba babatiin ang dalawang Ginoo? magandang araw po mga Feng Xiao. Bakit wala si Gu Changge? Hindi ba siya ang anino ni Miss Su? Zihao, paano ka magsalita? Napapahiya mo si Mr. Su. Hindi anino si Changge. Wanqing? Ang dalawang Ginoo ng pamilya Feng, ang aming pamilya Su, wala kaming masyadong koneksyon kay Gu Changge. Oo. Talaga? Bakit ko nakikita na napakalapit ni Su Wanqing sa kanya? Mukhang si Mr. Su ay may magandang pagpapasya. Alam niya kung sino ang nanghihiram lang ng kapangyarihan. Ganyan talaga si Gu Changge. Feng Daxiao, tama ang sinabi mo. Pa, iniligtas ni Changge ang buhay mo? Bakit mo ginagawa ito? Wanqing, manahimik ka. Mr. Su, ang Lord of War ay malapit nang dumating sa Huacheng para magdaos ng piging para sa isang dakilang tao. Kung gusto ng pamilya Su na dumalo, baka kailangan ninyong iwasan si Gu Changge at huwag magkaroon ng anumang kaugnayan sa kanya. Kuya, masyado kang nag-iisip? Hindi interesado si Miss Su na dumalo sa piging namin. Nagbibiro lang po kayo. Ang aming pamilya Su ay interesado sa piging ng Lord of War. Kung ganoon, para maipakita ang sinseridad. Kung papayag si Su Wanqing na samahan kaming magkapatid sa loob ng isang buwan, maaari naming pag-isipan na papayagan ang inyong pamilya Su na dumalo sa piging ng aming pamilya Feng. Feng Zihao, anong pinagsasabi mo? Huwag ka nang mangarap pa. Binatang Feng? Parang sumobra na yata ang mga sinasabi mo. Kahit na nag-alok kayo, na magkaroon ng kasal sa pagitan ng pamilya Su at pamilya Feng, kami ay... Kayo ang nangangarap. Si Su Wanqing na isang kalaswaan na dinaanan ni Gu Changge. Anong karapatan niyang sumali sa pamilya Feng? Ikaw, Feng Zihao, ito ay salusalo ng pamilya Su. Hindi ka namin tinatanggap? Lumayas ka! Nag-aaway na si Binibining Su at ang dalawang binata ng pamilya Feng. Hindi siguro saan kinuha ni Su Wanqing ang lakas ng loob niya. Ang binatang Feng ay personal na disipulo ng Diyos ng digmaan. Narinig ko na ang kasintahan ni Su Wanqing na si Gu Changge ay hindi man lang iginagalang ang mahal na Diyos ng digmaan. Malaking gulo iyon. Su Wanqing, siguro ay hindi mo pa naiintindihan ang bigat ng sitwasyon. Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Ako ang personal na disipulo ng Diyos ng digmaan. Matagal ka bang kasama ni Gu Changge? At nagsimula ka na ring mabaliw. Wanqing, ano bang pinagsasabi mo? Pa, hindi mo ba narinig ang sinasabi ni Feng Zihao? Titiisin mo pa rin ba ito? Gusto mo lang akong ibenta sa kanila, hindi ba? Ako, Mabuti, Su Wanqing. Ngayon ay hindi ka na nagpapanggap? Hintayin mo na lang na personal na dumating ang Diyos ng digmaan para ang Su group ninyo ay mawala sa mundong ito. dalawa, pakiusap, magpatawad na kayo. Pakiusap, magpatawad na kayo. Magpatawad? Maaari naman. Kung susundin mo ang sinabi ng aking kapatid, pumunta ka sa Yuncheng Hotel at samahan mo siya ng ilang gabi at palalampasin ko na ang bagay na ito.
Hindi ako pumapayag. Tiangge, bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, baka apihin na ang asawa ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi pa kami. Ginoong Gu, huwag ka pong magkalat ng chismis. Ang pamilya namin, ang pamilya Su, ay walang anumang kinalaman sa iyo. Ginoong Su, tinanggihan mo siguro, Gu. Alam mo ba kung ano ang tinanggihan mo? Pangulong Yao, alam kong estudyante ka ni Ginoong Gu. Si Dr. Duan ay estudyante rin ni Ginoong Gu. Ngunit kahit ganoon, hindi niya pwedeng kalabanin si Batang Ginoong Feng. Si Batang Ginoong Feng ay personal na disipulo ng War God. Siya, baka hindi na siya maging ganoon sa lalong madaling panahon. Gu Changge. Noong huli akong tumawag kay Guro, hindi niya sinagot dahil ang Guro ay may lihim na misyon. Ngayong darating siya. Huwag mong sabihing hindi ka matutulungan ni Pangulong Yao. Malamang kahit Diyos ay hindi ka matutulungan. Ang War God. Bakit siya pupunta dito? Gu Changge, ikaw na inutil. Siyempre, hindi mo alam. Personal na darating ang War God para maghanda ng piging para sa isang VIP. Isang VIP. Mukhang si Pangulong Yao ay hindi rin alam ang tungkol dito. Su Wanqing, sa madaling salita, kung hindi mo susundin ang sinabi ng aking kapatid, kung gayon, mula ngayon, wala ng pamilya Su sa dakilang Xia. Gu Changge. Sa tingin mo kaya ng babae mo? Napagsilbihan ako? Tiyak na pagsisisihan mo ang sinabi mong iyan. Pagsisisihan? Ikaw ang magsisisihan. Tapos ka na. Sige. Tara na. Sir Su, hindi mo naman siguro talaga ipapadala ang anak mo, hindi ba? Wanqing, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. GM Gu, ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Alam ko, hindi ako dapat magsalita ng ganyan. Pero nakikiusap ako sa iyo, huwag mo nang subukang makisali pa sa buhay ni Wanqing. Ang pamilyang Su ay hindi kayang kalabanin ang dakilang mandirigma. Pa, pero hindi mo rin ako pwedeng ibenta kay Feng Zihao. Hindi ako papayag kailanman. Kung hindi ka papayag, ano pa ang magagawa ng pamilyang Su? Tito, Wanqing, huwag kayong mag-alala. Dahil nandito ako, walang magiging problema. Changge, anong gagawin mo? Kung hindi kayang solusyonan ang problema, solusyonan ang taong nagdudulot ng problema. Hintayin ninyo ang magandang balita mula sa akin. Ano na ang gagawin natin? Sa pagkakataong ito, hindi ako naniniwalang itong si Su Wanqing hindi susunod ng kusa. Kuya, ayaw mo bang sumali at magsaya rin? Tandaan mo, ang pangunahing layunin natin ay makuha ang Su Group. Pangalawa lang ang mga babae. Oo na. Alam ko na. Mamayang gabi, gagawin kong tuluyang sumusunod itong si Su Wanqing. Baba na. Gu Changge, anong ginagawa ninyo rito? Napakalakas ng loob mo. Alam mo ba kung nasaan ka? Nasaan ang kuya mo? Ako ang nagtatanong sa iyo ngayon. Hindi ito oras para ikaw ang magtanong. Mukhang wala siya ngayong gabi. Kung ganoon, ikaw muna ang aayusin natin ngayon. Feng Zihao, ginamit mo ang iyong posisyon para mang-api ng mga tao. Dakpin siya. Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba kung sino ako? Ang kuya ko ay disipulo ng God of War. Ikaw, naghahanap ka ng kamatayan. Alam kong disipulo ni Zhao Xingyu ang kuya mo. Pero ano naman ngayon? Feng Zihao? Siguro hindi mo alam kung anong relasyon namin ni Zhao Xingyu, hindi ba? Paano mo nagawang tawagin ng ganyan ang pangalan ng God of War? Ito ay lubos na kawalang galang. Kung tawagin ko ang pangalan niya, anong problema? Ang batang iyon na si Zhao Xingyu, hinahayaan niyang apihin ng disipulo niya ang mga tao. Kaya dapat din siyang mamatay. Gu Changge, nababaliw ka na? Napakalakas ng loob mong husgahan ang God of War ng ganoon. Ha. Hintayin mo lang. Si Zhao Xingyu, Yao, Yunling at Duan Junhang ay magkaklase. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Hulaan mo kung anong relasyon namin. Kaklase. Silang tatlo ay mga kaklase pala. Feng Zihao, sinasabi ko sa iyo ngayon. Dito sa Huacheng, marami pang tinatawag ninyong mga magagaling na mga makapangyarihang tao na mga kaklase rin. Hindi maaari iyan. Lahat sila ay mga estudyante mo. Ikaw na isang hamak na guro lang sa nayon. Paanong nakakatipon ka ng ganoong? Karaming may kakayahang estudyante? Nakalimutan kong sabihin sa iyo, sila ang pinakamahina kong batch. Ang pinakamahina mong batch? Ibig sabihin may iba ka pang mga estudyante.
Mayroon nga talaga. Siya ang tinatawag ninyo na Dragon Marshal. Estudyante ko rin siya. Gu Changge, pati ang ganyang kasinungalingan ay naglakas loob kang sabihin. Naglakas loob kang sabihin na ang pinakamakapangyarihang tao sa Dasha. Pati si Dragon Marshal ay estudyante mo. Hindi ba nakakatawa yan? Bahala ka kung maniniwala ka. Dalhin siya. Gu Changge, hindi mo ito maaaring gawin sa akin? Ang kapatid ko ay direktang disipulo ng God of War. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Maestro, Sige. Anong klaseng salu-salo ang plinano ninyong mga bata? Baka ako yung sinasabing dakilang tao ni Feng Tianhao. Maestro, gusto lang po sana naming magdaos ng banquet para sa guro, para sorpresahin kayo. Hindi ko po inaasahan na sinabi ni Zhao Xingyu kay Feng Tianhao. Kaya napunta ako rito. Sorpresa? Sa tingin ko, bangungot. Gusto pa akong patayin ni Feng Tianhao sa banquet na yon. Ipaliwanag ko agad kay Kuya Zhao. Teka muna, Mayroon pa po ba kayong ipag-uutos? hindi na isa o dalawang beses nagkamali itong si Zhao Xingyu. Dapat siyang turuan ng leksyon. Pati na rin yang si Long Yi. Bilang isang Long Shuai, nagagamit ang kanyang pangalan ng pamilyang Feng ng Huacheng. Long Shuai, siguro ay hindi. Niya lang napapansin ang maliliit na bagay na ito. Pagiging tagatanggol ng masasamang puwersa, tinatawag mo yan na maliit na bagay? Xiao Yao, nakalimutan mo ba kung paano ko kayo tinuruan dati? Opo, maestro. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Hindi mo kasalanan ito. Kung gusto ninyo pa rin ituloy ang teacher's banquet, sige na. Opo. Yung si Xiangshan Zhengxiong, simula nang umalis siya sa ating dasya, palaging gumagalaw ang hangganan ng bansang Hapon. Pinaghihinalaan ko na ang bagay na ito ay may kinalaman sa pamilyang Feng. Mamaya, tanungin mo ng maayos si Feng Tianhao. Kung kinakailangan, magkunwari kayo ni Zhao Xingyu. Ano? Wala si Zihao. Hindi ba nasa Yuncheng Hotel pa siya kagabi? Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin nyo. Hanapin nyo siya kagad. Sa teritoryo ko, may makakapagpawala sa miyembro ng pamilyang Feng. Si Gu Changge. Imposible. Wala siyang ganoong kakayahan. Hoy, ihanda mo ang kotse ko. Pupunta ako agad sa pamilyang Su. Sige. Tay, huwag kang mag-alala. Sabi ni Changge, tutulungan niya tayong ayusin ito at sigurado siyang gagawin niya. Hayes, binanggit na naman niya si Gu Changge. Sa pagkakataong ito, ang ating sushi group, baka tuluyan ng sirain ni Gu Changge. Tay, maniwala ka sa akin at maniwala ka rin sa kanya. Bilisan mo at mag-impake ka na. Dahil mahal mo si Gu Changge, sumama ka na sa kanya. Bumili ako ng isang villa doon sa Yanjing. Pagdating ninyo roon, palitan ninyo ang inyong pangalan at magsimula kayong muli. Tay, hinding-hindi ako aalis. Sandali lang, Tay. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, umalis ka na kasama si Gu Changge. Si Papa, hindi ko hahayaang pagsilbihan mo ang dalawang halimaw na iyon. Huwag kang mag-alala, babantayan ni Papa ang sushi group. Wala ka nang kailangang intindihin pang iba. May pera sa card na ito. Sapat na para magkasama kayong habang buhay ni Gu Changge. Su Wanking, ilabas mo na kaagad ang kapatid ko. Bakit? Matanda? Nagpaplano kang bigyan ng pera ang anak mo para tumakas, tama ba? Young Master Feng, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Feng Tianhao, nandito ka sa bahay ng pamilya Su. Hindi mo pwedeng basta-basta dalhin ang mga tauhan mo at gumawa ng gulo. Pamilya Su. Anong karapatan ninyong magsalita ngayon, Pamilya Su? Hindi na nga kayo maituturing na second-rate family. Ang Huacheng ay hindi isang lugar na walang batas. Hindi ba iligal ang basta-bastang pagpasok mo dito kasama ang mga tauhan mo? Illegal? Ako ang personal na disipulo ng God of War. Ang sinasabi ko, siya ang batas, Pita. Ikaw? Young Master Feng, baka hindi lang po tayo pagkakaintindihan dito? Hindi pagkakaintindihan? Kagabi, nagkita sila ng kapatid ko sa Yuncheng Grand Hotel at pagkatapos, nawala siya. Sabihin mo sa akin, anong hindi pagkakaintindihan dito? Hindi ko talaga nakita si Feng Zihao kahapon. Tama, hindi lumabas si Wanqing buong gabi kagabi. Young Master Feng, talagang nagkakamali ka. Hindi lumabas? Kung gayon, nasaan ang kapatid ko? Alam ko na. Si Changge,
Tiyak na may ginawa si Changge. Gu Changge. Ano bang posisyon ni Gu Changge? Kaya niyang gawin iyan? Inireport ko lang ang illegal na ginawa ni Feng Zihao. At ipinakulong siya ng Huacheng Huwei. Hindi ba nararapat lang na mahuli ang kapatid mo dahil lumabag siya sa batas? Yang Master Feng, hindi ba sinabi mo kanina na ang salita mo ay batas? Kaya hindi mo ba alam na nagkamali ang kapatid mo? Gu Changge, anong kalokohan ang sinasabi mo? Imposibleng nakulong ang kapatid ko. Kapag lumabag sa batas ang isang tao, natural lang na ikukulong siya. Yang Master Feng, sa tingin mo ba, mas matindi pa sa batas ng Great Siya ang isang salita mo? Alam ng buong Huacheng na disipulo ako ng God of War? Sino ang naglakas loob na hulihin ang kapatid ko? Alam ko na... Siguradong itong babaeng ito. Tiyak na gumamit ka ng paraan para ipahuli ang kapatid ko. Hindi ko ginawa. Huwag kang magsinungaling. Ginawa o hindi, malalaman ko yan kapag sinaliksik ko ang pamilyang Su. Gusto mo akong bantaan gamit ang kapatid ko para makapasok ka sa piging, di ba? Feng Tianhao, kahit na nagsisimula ng humina ang pamilyang Su, hindi pa rin namin gagawin ang mga krimen na iyan. Ikaw pala, Suhu. Kahit ikaw na matanda ay naglakas loob na maging matigas. Feng Tianhao, kung sa tingin mo ang pamilyang Su ay gumawa ng anumang krimen, handa akong sumailalim sa investigasyon kasama mo. Ngunit kung abusuhin mo ang iyong kapangyarihan at insultuhin ang pamilyang Su, gagawin ko ang lahat at hindi ako papayag na magtagumpay ka. Ay, teka. Yang Master Feng, pinapayuhan kitang tumawag ka na. Kung hindi, baka matindi ang abuti ng kapatid mo sa loob. Sige, tatawag ako. Hello? Ako ito, si Feng Tianhao. Ako? Ano? Paanong makukulong siya? Walang nag-abiso sa akin? Sige na. Kita mo na, sinabi ko na kapag lumabag sa batas ang isang tao, siguradong papatawan ng batas. Hindi ko alam kung bakit ka nagpakatanga ngayon at pumunta ka rito para makialam. Gu Changge, ano ba talaga ang ginawa mo? Ano ang ginawa ko? Bilang isang ordinaryong mamamayan, iniulat ko lang ang isang kriminal. Imposible. Kung ganoon, ano pa ang ibang dahilan? Gu Changge, wala akong oras para makipagtalo sa iyo dito. Kapag nailigtas ko ang kapatid ko, papatayin kita. Tara na. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ano? Ba talaga ang ginawa mo, Changge? Inireport ko lang si Feng Zihao. Gu Changge, hindi ko napapansinin ang ginawa mo. Kunin mo ang card na ito. At agad kayong pumunta sa Yanjing kasama si Wanqing. Gu Changge, galit na galit sa iyo ang pamilya Feng. Sa tingin mo ba makakapanatili ka pa sa Huacheng? Dalhin mo si Wanqing sa Yanjing, palitan niyo ang inyong mga pangalan, at magsimula kayo ng panibagong buhay. Tito, huwag kang mag-alala. Habang nandito ako, walang sinuman sa inyo ang mapapahamak. Huwag ka nang magsalita ng walang kapararakan. Galit ang pamilya Feng. Sa tingin mo ba ay walang mangyayari? Si Feng Tianhao ay personal na disipulo ng God of War. Siya ang God of War ng Daxian. Oo nga pala. Ito ang imbitasyon sa piging na inorganisa ng God of War. Pinakuha sa akin ni Boss Yao para ibigay sa iyo. Ito? Paano nangyari? Si Boss Yao binigyan ka pa ng imbitasyon ng God of War? Hindi ba siya natatakot na mapahamak ka? Hindi siya kailanman nag-alala na magkakaproblema ako. Kaya huwag kang mag-alala. Walang mangyayari. Sabi mo hindi mo pwedeng pakawalan ng kapatid ko? Alam mo ba kung sino ako? Nangangahas kang kalabanin ako ng hayagan? Ako ang personal na disipulo ng Diyos ng Digmaan. Maaari kong ipaliwanag sa iyo ng malinaw. Darating ang aking guro sa lungsod ng Hua pagkatapos ng 3 araw. Pagdating ng araw na iyon, ang personal na bantay ng Diyos ng Digmaan ay tatalunin ang inyong bantay sa lungsod ng Hua. Guro, iyon. Dinakip ang kapatid ko, ako. Iyon, handa na. Kapag dumating ka, maaari na itong formal na simulan. Darating ako sa Makalawa. Pagdating ng araw na iyon, marami pang haligi ng dakilang siya ang sabay-sabay na pupunta. Kaya huwag mo akong ipahiya. Opo, sige.
Dumating na sila. Su Wan King? Suhu? Bakit kayo narito? Ngayon ang araw ng handaan ng Diyos ng digmaan para sa mga panauhin. Wala kayong karapatang pumarito. Feng Tianhao, huwag kang masyadong mapanghusga. Dala namin ang imbitasyon mula sa Diyos ng digmaan. Ano? Ako mismo ang nagpadala ng imbitasyon na ito. Hindi ko ata binigyan ka, hindi ba? Anong ginagawa mo? Tunay ang imbitasyong ito. Tunay itong imbitasyon. Sabi ko'y peke, kaya peke. Wala kayong karapatan mga Su family na pumunta rito. Feng Tianhao, huwag kang masyadong mapangapi. Inaapi ko kayo, tapos ano? Baka naman, kayong mga Su family, maglakas loob na kalabanin ng Feng family ko? Ay, hindi ba ito ang alalay ni Miss Su? Gu Changge, anong meron? May paraan ka ba ngayon para papasukin si Miss Su? Bakit hindi? Gu Changge, bakit? Anong batayan mo? Araw ngayon ng pagtitipon ng mga bisita ni God of War. May nagawa ka na ba para sa Great Xia? Nakagawa ka ba ng malaking kontribusyon? O nakaimbento ka ba ng anumang patent? Ayoko nang balikan ang mga nakaraan. Pero yung mga sinabi mo, yan ang patuloy na ginagawa ng mga estudyante ko. Sila ang pinakamahusay at mga talento ng Great Xia. Gu Changge, paikot-ikot ka. Hindi ba't gusto mo lang sabihin na ikaw ang guro ni General Manager Yao? Ikaw ang guro ni Divine Dr. Duan? Sabihin mo, bukod sa mga nagpapanggap na yan, ano pa ang meron ka? Ang pagpapalaki ba ng mga henyo para sa bansa ay hindi na pagtulong sa bansa? Gu Changge, gusto mo talagang makapasok, hindi ba? Kung gayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Ikaw, mula rito. Gumapang ka at papapasukin ko na kayo. Changge, mas mabuti pang hindi na lang kami dumalo ang pamilya Su sa salo-salong ito. Ayos lang, Wanching. Huwag kang mag-alala. Itong si Feng Tianhao ngayon, kahit magmakaawa siya, pipilitin niya kaming papasukin. Aray, Gu Changge. Minsan, talaga, hindi ko maintindihan. Bakit ka ba ganyan kadaldal at kumakalat ng chismis? Lumuhod ka. Luluhod ka ba o hindi? Ako, luluhod? Dahil lang sa'yo? Sasabihin ko sa'yo, kahit pa dumating ngayon ang Diyos ng digmaan at ang punong komandante, wala silang karapatang paluhurin ako. Gu Changge. Naglakas loob kang insultuhin ang Diyos ng digmaan at ang punong komandante rito. Ang laki talaga ng bayag mo. Mga tao, hulihin siya. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. Feng Tianhao, naglakas loob kang paluhurin ang guro ko. Alam mo ba kung sino ang kinalaban mo? Ganeng, Yao. Huwag mong isipin na porke ikaw ang pinakamayamang babae sa Dacia, ay makakapagsalita ka ng ganyan kadali. Isang salita lang mula sa Diyos ng digmaan. Kaya kanyang pabagsakin at mawalan ng lahat. Gusto kong malaman, ano ang sasabihin niya para ako mawalan ng lahat ha? Genme, Yao. Huwag mo namang abusuhin ang kabaitan ko. Feng Tianhao, ngayon, dadalhin ko ang guro ko at ang pamilya Su sa loob. Ano ang magagawa mo sa akin? Paluluhurin mo rin ba ako? Yao Yunling. Sige, pagbibigyan kita ngayon. Pumasok na kayo. Teka, Ano iyon? Yao Zong. Kagalang-galang ang inyong posisyon, ngunit maraming bisita ngayon, kaya sa pangalawang mesa lang kayo makakaupo. Tungkol naman sa inyong pamilya Su, may kaunting karapatan kayong mapabilang sa mga tinitingalang tao ng Huacheng, kaya pwede kayong umupo sa pinakadulong upuan. Tungkol naman sa iyo, Gu Changge, makakapag-ayos ako ng isang maliit na lamesa sa labas para sa iyo. Feng Tianhao, huwag kang sumobra. Yao Zong, binigyan na kita ng respeto. Ngunit sa ganitong okasyon ngayon, kailangang magkahiwalay ang mababa at mataas. Kung hindi, kapag dumating ang mga VIP, hindi ba't magiging kawalan iyon ng paggalang? Kung talagang nagpapahalaga ka sa kagandahang asal, dapat mong imbitahan siguro Gu sa pangunahing upuan. Yao Zong nabaliw ka na ba sa kakabantay sa Gu Changge na ito? Kahit papayagan ko siyang umakyat doon, maglalakas loob ba siyang umupo? Bakit laging kinakampihan ni Yao Zong itong si Gu Changge? Dahil lang ba guro niya si Gu Changge? May narinig akong mga chismis. Si Yao Zong at si Gu Changge na iyan, nagkaroon sila ng ganoong love affair ng guro at estudyante noon. Ang pangunahing upuan na iyan ay para sa Diyos ng digmaan. Sino ang maglalakas loob na umupo diyan? Dahil taos puso mo akong inaanyayahan. Kung gayon, uupo na ako. Gu Changge. Basta ba naglakas loob kang mag-imbita? Naglakas loob din akong umupo. Gu Changge, mas mabuti pang tumayo ka.
ang upuan ng God of War. Sa tingin mo ba ay bagay sa isang basurang katulad mo? Changge. Miss Sue, kung may tiwala ka kay Guro Gu, hindi mo kailangang mag-alala sa kanya. Pero upuan iyan ng God of War? Darating ang God of War maya-maya, hindi niya kayang panindigan iyan. Huwag kang mag-alala. Kahit pa dumating ang God of War na si Zhao Xingyu, kailangan pa rin niyang magbigay galang kay Guro Gu. Boss Yao, ikaw. Nagbibiro ka ba? Kung nagbibiro ako o hindi, tingnan na lang natin. Kung mananatili akong nakatayo rito, sa tingin mo ba ang batang iyan na si Zhao Xingyu? Maglalakas loob siyang umupo? Gu Changge, matindi na ang kasalanan mong pangalanan ng God of War. Kamang kamamatay na iyan, naglalakas loob ka pa rin maging walang galang sa God of War? Mga Ginoo, tulungan ninyo akong patunayan ito. Ang Gu Changge na ito, walang galang sa aking master na God of War. Siya ay nagsasalita ng mayabang. Sa huli ay ipapapatay kita sa aking master. Tumulong kayo sa akin na patunayan to. Ang walang kwenta na yan. Sa bandang huli, kapag ang pamilya Feng ko ay umangat, hindi ko malilimutan ang tulong nyo ngayon. Itong si Gu Changge ay nagbibiro, tutulungan ko talaga si binatang Feng na magbigay ng patotoo. Si Gu Changge na umaasa lang sa babae ay walang kwenta, dapat matagal na siyang ikinulong. Boss Yao, talaga bang ayos lang ito? Huwag kayong mag-alala, mga Ginoo. Si Sir Gu ay dumaan na sa mas matitinding pagsubok. Maliit na bagay lang ito. Feng Tianhao, kung talagang may kakayahan ka, bakit hindi pa rin pinapalabas ang walang kwenta mong kapatid? Kapag dumating na ang master ko, ang pagpapalaya kay Feng Zihao ay isang salita lang, hindi ba? Huwag mong ilihis ang usapan. Mas mabuti pang tumayo ka kaagad. Narinig mo ba? Hindi mo pa ba naunawaan ang sitwasyon? Hindi kaya. Sa akin talaga itong posisyon na ito. Gu Changge, nagbibiro ka ba sa akin? Ibig mo bang sabihin, ikaw ang mahalagang tao na tinutukoy ng God of War? Ayos lang na kunwari si Gu Changge ang God of War, pero kunwari pa siyang mahalagang tao na tinutukoy ng God of War. Gu Changge, siguradong nabaliw siya sa pagtuturo sa bundok ilang taon na ang nakalipas. Ngayon ay nagsasalita na siya ng walang pag-iisip. Aba, talagang personal akong inimbita ng batang. Yun na si Zhao Xingyu. Gu Changge, ano ba ang biro mo? Ano ba ang karapatan mo para imbitahin ka ng Diyos ng digmaan ng personal, ha? Dahil ako ang guro ng Diyos ng digmaan. Ikaw ang guro ng Diyos ng digmaan. Ang Diyos ng digmaan ay napakahusay sa pakikipaglaban. Ibig sabihin, marunong ka ring makipaglaban? Medyo lang. Huwag mong ibahin ang usapan. Mas mabuting tumayo ka na agad. Kung hindi, pagdating ng guro ko mamaya, hindi natin kayang panagutan ang mga kahihinatnan. Natatakot ako na ang taong hindi makakapanagot sa huli ay ikaw. Gu Changge, kung magmamatigas ka pa, pagdating ng guro ko, baka hindi ka na mailigtas ni General Manager Yao. Sige. Tingnan natin. General Manager Yao, huwag mo akong sisihin kung hindi kita bigyan ng respeto. Sa pagkakataong ito, wala na talagang magagawa si Gu Changge. Pati si General Manager Yao ay hindi na siya tinutulungan. Mas mabuti nang paalisin siya ngayon kaysa galitin ang dakilang Diyos ng digmaan. Kung makita pa siya ng dakilang Diyos ng digmaan, baka hindi na mailigtas ang buhay ni Gu Changge. Ang henyong doktor na banal, Duan Junhang ay dumating. Ako si Duan Junhang, ang iyong estudyante. Nagpapasalamat sa biyaya ng pagtuturo ng aking guro. Junhang, sapat na ang pumunta ka. Bakit ka pa nagdala ng kung ano-anong bagay? Nako, maliit lang na regalo, ilalagay ko na lang dito. Dr. Duan, kahit na si Gu Changge ang guro mo, hindi ka ba magbubulag-bulagan sa ginagawa niya? Parang palaka sa balon, wala kang galang sa nakakataas. Dr. Duan, alam mo ba kung sino ang pinapalitan niya sa pwestong yan? Iyan ang pwesto ng War God, ang guro ko. Siya ay isang guro lang sa probinsiya. Anong karapatan niyang umupo dyan? Maaari kong ipangako sa iyo, sa lahat ng nakaupo dito, walang sino man ang mas karapat-dapat umupo diyan kaysa sa kanya. Baliw na kayong lahat. Siya ay isang simpleng guro lang sa probinsiya. Anong karapatan niyang umupo dyan? May posibilidad kaya na ikaw ang nababaliw? Imposible. Ako ang personal na estudyante ng War God at ako ang nag-organisa ng salo-salo na ito. Ngayon, kailangan kitang palayasin dito. Ang King of Prison Suppressing si Chen Yue dumating na. Ano, pati ba naman ang maalamat na King of Prison Suppressing ay dumating din? Anong nangyayari dito? Kaya ba may kaugnayan kay Gu Changge ang lahat ng matataas na taong ito? Xiao Yue. Ang inyong estudyante ay nagbigay galang, guro. Ang Global Film Emperor si San Haoyang dumating na. Ang International Director si Bai Zihao dumating na. Nagbigay galang ang inyong estudyante, salamat guro sa inyong pagtuturo. Sinasabi ko na sa inyo, sapat na ang pumunta lang kayo. Bakit pa kayo nagdala ng mga bagay na yan?
Ayokong tumanggap ng regalo. Kunin niyo yan. Maliit lang na. Regalo, sana ay tanggapin ninyo, guro. Imposible. Paanong nangyari iyon? Lahat sila ay estudyante ni Gu Changge. Gu Changge, kahit pa maging estudyante mo silang lahat, ano ngayon? Feng Tianhao, huwag mong sabihin hanggang ngayon. Tingin mo wala pa rin akong karapatang umupo dito, tama? Hindi ito maaari. Talagang hindi ito maaari. Feng Tianhao, hindi mo pa ba naiintindihan ang sitwasyon? Lahat ng VIP na dumating ngayon ay estudyante ni Teacher Gu. Hindi mo pa ba nakukuha? Hindi kaya ang God of War? Estudyante rin ni Gu Changge? Imposible. Talagang hindi ito maaari. Ang God of War of the Northern Territory, Zhao Xingyu, ay dumating. Guro, nandito na po kayo. Nakarating na ang aking guro. Nasigurado mo bang maayos ang pagtanggap mo sa kanya? Sino po ang guro ninyo? Ang aga ninyong lahat. Magandang araw, guro. Salamat sa inyong pagtuturo, guro. Hindi ko inasahan na maging si Sir God of War ay estudyante ni Gu Changge. Sino ba talaga itong si Gu Changge? Ngayon, tiyak na tapos na ang pamilya Feng. Maliit na Zhao. Ang salusalo para sa pagtanaw ng utang na loob na inihanda mo para sa akin ngayon ay malaking bagay. Hoy Zhao, hindi ka yata magaling mag-recruit ng mga alagad. Kanina, pinaalis nitong si Feng Tianhao ang guro at hindi siya pinaupo. Ano? Guro, alam ko na po ang pagkakamali ko. Ako po ay isang walang alam. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Guro, Walang ganyang alagad. Si Zhao Xingyu. Umalis ka. Guro, alam ko na po talaga ang pagkakamali ko. Wala po akong alam nung una. Natutunan ko na po talaga ang aral. Guro, May mali ka? Kung ganun, sabihin mo kung ano ang mali mo at saan ka nagkamali. bulag ako. Ako. Wala akong pakialam sa mga tao. Lahat ng pagkakamali ko ay kasalanan ko. Patawarin ninyo ako. Zhao, mukhang nakalimutan mo na ang lahat ng itinuro ko sa iyo. Anong klaseng tao ang kinuha mo? Guro, may pagkakamali ang estudyanteng ito. Parusahan ninyo ako. Guro. Sige. Dahil tinulungan mo akong ihanda ang piging ng pasasalamat, palalampasin ko ito sa ngayon. Pero paano naman siya? Simula ngayon, hindi na siya ang aking disipulo. Wala nang kinalaman si Zhao Xingyu sa pamilya Feng. Kung gayon, ano ang gagawin natin sa kasalanang nagawa niya? Ipakulong habang buhay na pagkakulong. na pagkakulong. Mabuti. Kung gayon, bakit hindi mo pa siya dalhin? Mga tauhan. Maestro, nagkamali ako. Maestro, bigyan. Niyo ko ng isa pang pagkakataon, maestro. Mga ginang at ginoo, ngayon gusto kong gamitin ang pagkakataong ito para mag-anunsyo ng isang bagay. Wanqing, pakakasalan mo ba ako? Payag ako. Mga kaibigan, akin ang ipinapahayag. Makalipas ang 10 araw, magkakaroon ako ng kasal sa Huaching. Umaasa akong lahat kayo na narito. Kung libre kayo, ay makakadalo. Sige. Hoy, ano? Nahuli ang dalawang lalaki? Sino ang naglakas loob na gumawa nito? Sino nangahas na galawin ng pamilya Feng? Sino? Si Gu Changge. Siya ang guro ng Diyos ng Digma. Ano ngayon kung siya ang guro ng Diyos ng Digma? Mabuti na ang aking relasyon kay Punong General Long ngayon. Si Punong General Long ang may hawak na mahigit kalahati ng kapangyarihang militar ng Daxias. Kahit ang Diyos ng Digma, kailangan pang yumuko at magbigay galang kay Punong General Long. Si Gu Changge, kahit pa may napakalawak siyang kakayahan, ano ang mapapala niya? Pagsisisihan niya ang lahat at lubusan siyang mawawasak. Si Gu Changge at Su Wanqing, magpapakasal sila pagkatapos ng 10 araw. Dadalo ako kasama ng aking mga tauhan sa araw na yon. Kung si Gu Changge ay may katiting na pag-iisip at pakawalan ng 2 kong anak, ayos lang. Pero kung hindi niya pakakawalan, liligan ko ng gulo at mag-iwan ako ng duguan sa kanyang kasal. Hoy, mahal na Punong General Long. Sa pagkakataong ito, kailangan ko ng pabor mo at manghiram ako ng kaunting tauhan. Ano, ikaw mismo ang pupunta? Kung ganoon, wala nang mas gaganda pa doon. Gu Changge. Pupunta mismo si mahal na Punong General Long. Sa pagkakataong ito, tiyak na katapusan mo na. Longge,
Ipinagkakatiwala ko sa iyo si Wan King. Huwag kang mag-alala. Mga tagapagbantay ng banal na dragon. Sino ka? Bakit ka nanggugulo dito? Kung nakita mo na nagdala ako ng mga tagapagbantay ng banal na dragon, alam mo na siguro kung bakit ako naparito ngayon, hindi ba? Papasukin mo si Gu Changge dito. Ako si Gu Changge. Ikaw siguro si Feng Tao. Si Feng Tao ang pinuno ng pamilyang Feng. Nagdala siya ng mga tagapagbantay ng banal na dragon. Ibig bang sabihin, ang Dragon Marshal ay dumating ngayon para suportahan ang pamilyang Feng? Hayun, may magandang laban tayong mapapanood. Kung ang National Dragon Marshal ay sumuporta sa pamilyang Feng, pati si Zhao Xingyu, ang God of War, ay kailangan magbigay daan. Gu Changge, gumamit ka ng kapangyarihan para sa sarili mong kapakinabangan. Ginamit mo ang koneksyon mo sa estudyante mo para puwersahang ikulong ang dalawa kong anak. Ngayon, kung hindi mo pakakawalan ang dalawa kong anak, pababagsakin kita. Ang Dragon Marshal? Si Long Yi ba? Gu Changge, ang lakas ng loob mo. Paano mo nagawang tawagin sa pangalan ng Dragon Marshal? Hindi ko maintindihan. Itong mga pangalan ng tao, parang hindi pwedeng ibunyag. Bakit? Lahat ba ng tumawag sa pangalan nila ay mamamatay? Kung ganoon, hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong namatay. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Palayain mo kaagad ang dalawa kong anak at lumuhod ka sa harapan nila at humingi ng tawad. Kung gagawin mo yon, pakakawalan kita. Kung hindi, ngayon, araw ito ng iyong kasal at ito rin ang araw ng iyong kamatayan. Desisyon ba yan ni puno ng mga dragon? O desisyon mo? Ang Commander Dragon at ako ay matatalik na kaibigan, kaya ang desisyon ko ay desisyon niya rin. Paano kung hindi ako lumuhod ngayon? Pabayaan mo ba ang mga taong yan? Nasaktan ang lahat ng aking bisita. Gu Changge, huwag kang magmayabang. Ang mga ito ay mga veterano na ng digmaan. Sila ang mga bantay ng Diyos na Dragon. Hindi ba't madali ka lang nilang madadal? Huwag mong isipin na mayroon kang Diyos ng digmaan ng hilagang hangganan na makakahadlang sa lahat para sa iyo. Sa harap ng Commander Dragon, sa isang salita lang, matatanggal niya sa tungkulin ng sino man. Feng Tao, nagkakamali ka. Ang aking guro, hindi niya kailangang kumilos ako para tulungan siya. Zhao Xingyu, ang Commander Dragon mismo ang dumating. Walang tulong ang gagana. Gu Changge, ito na ang huli mong pagkakataon. Changge, baka pumayag ka na lang sa gusto niya? Ang Commander Dragon ay may matinding kapangyarihan, hindi mo siya kayang labanan. Tingnan mo, mas may pag-iisip pa ang babae mo kaysa sa iyo. Xingyu, dalhin mo rito ang dalawang apelidong Feng. Guro, bakit po? Ang paghuli sa kanila kanina, tila mali ako. Sige na. Tatay, Huwag niyo pa rin kalagaan. Ngayon, kasama ni tatay, ang dakilang Dragon Marshal at ang Royal Dragon Guard. Walang silbi kung sino pa ang dumating ngayon. Gu Changge, narinig mo ba? Ang aming tagapagtanggol ay ang dakilang Dragon Marshal. Kahit pa disipulo mo ang God of War, ano naman ngayon? Ang God of War ay inatasan din ng Dragon Marshal. Tiyak na patay ka na ngayon. Guro, kayo ba ay... Mukhang dati ay nagkamali ako. Tingnan mo, talagang sikat sa buong mundo ang dakilang Dragon Marshal. Kahit itong si Gu Changge ay kailangang sumuko. Hindi ba ang yabang mo? Hindi ba sinabi mong hindi karapat-dapat ang pamilyang Feng sa iyo? Ngayon, karapat-dapat na ba kami? Nandito ka ngayon sa teritoryo ng pamilyang Feng, para ka lang isang asong gala. Ito na ang huling pagkakataon mo. Lumuhod ka agad at humingi ng tawad. Kung hindi, ngayon, papatayin kitang walang buong labi. Gu Changge, bakit ka tumatawa? Huwag mo na kaming paghintayin pa. Sinasabi ko sa iyo, wala nang makakapagligtas sa iyo. Gu Changge, bibilang ako hanggang 3. Kung hindi mo pa rin susundin ang utos ko, huwag mo akong masisisi kung magiging malupit ako. 1, 2. Kailan ko sinabing luluhod ako sa inyo? Anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang mamatay? Hindi ako ang mamamatay ngayon, kundi kayo. Lumuhod ka at humingi ng tawad, narinig mo ba? Talagang inaabuso mo ang kabaitan. Nangangahas kang maging walang galang sa harap ng Dragon Commander's Divine Dragon Guards. Sugod. Sugod, 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 sugod. Ha?
Aray. Ha? Isa ka lamang simpleng guro sa kabundukan. Paano mo natalo ang Divine Dragon Guards? Napakarami nang nabagsak mo. Feng Tao, isang tanong lang ang sasabihin ko sa iyo. Kung hindi ako luluhod ngayon, ano ang magagawa mo sa akin? Huwag kang magmayabang. Kapag dumating ang Dragon Commander maya-maya, ipaparanas ko sa iyo ang gati namin. Tamang-tama na dumating ang lalaking iyon na si Longyi. Akala ko pa naman abala siya kaya hindi makakarating. Ang alam mo lang ay magpanggap. Hintayin mo lang dumating si dakilang Martial Dragon at hamunin mo siya ng mano-mano. Sige. Ako pa nga ang natatakot na baka siya ang hindi maglakas loob. Sino sa tingin mo si dakilang Martial Dragon? Feng Tao. Alam mo bang si Martial Dragon ang unang... Ano? Hindi mo na itutuloy? Hindi ka na makapag-imbento? Ngayon, kahit na lumuhod ka sa aming pamilya Feng at magmakaawa, kami, ang pamilya Feng, ay hindi ka pa rin patatawarin. Pilit mong sinasabi na hindi mo kami patatawarin. Alam mo ba kung sino-sino ang nandito? Kahit pa kaming mga estudyante lamang, bawat isa sa amin ay may matunog na pangalan. Kung gagalawin mo kami, para mo na rin ginalaw ang pundasyon ng Daxia. Huwag niyo akong takutin. Pagdating ni dakilang Martial Dragon, walang sino man ang makakatakas sa pananagutan. Ang tatlong ito mula sa pamilya Feng ay gumawa ng lahat ng kasamaan. Bakit mo pa rin sila palalayain? Kailan ko sinabing palalayain ko sila? Ano po ang ibig sabihin ng pagdala sa kanila dito, guro? Sabi ko nagkamali ako. Masyadong mababa ang parusang panghabambuhay na pagkakakulong para sa kanila. Ang mga taong tulad nila, hindi dapat umiiral sa mundong ito. Grabe ka naman magsalita. Gusto mo pa kaming mamatay. Kapag dumating na ang Panginoong Marshall, katapusan mo na. Parang mga insekto kayo na hindi nakakaunawa ng taglamig. Parang pipit na hindi nakakaalam ng ambisyon ng agila. Masyado na kayong matagal na nabubuhay bilang mga nasa itaas. Iniisip ninyo na ang lahat ng ordinaryong mamamayan ay parang mga langgam at hindi sila pwedeng magpantay-pantay sa inyo. Iniisip ninyo na kayong mga taong ito ay mayaman at may pribilehiyo. Ngayon, bibigyan ko kayo ng huling aralin. Lahat kayo ay nagmula sa masa. Ang ilan ay nagmula sa mahihirap na bulubundukin. Ang ilan ay mula sa ordinaryong pamilya. May iba pa nga na nagpagalagala sa kalye at nakikipag-agawan sa aso para sa pagkain. Ngunit anuman ang inyong pinagmulan, pareho ang tingin ko sa inyong lahat. Kayo at ako ay parehong tao. Mga mamamayan ng dakilang Shia. Sa sandaling malaman ninyo iyon, makakagawa tayo ng mas marami pang ambag. Para sa dakilang Shia. Ngunit ang mga taong ito, iniisip nila na sila ay mas nakatataas at itinuturing nila ang mga ordinaryong tao na parang mga tanga. Ang lahat ng mga elite sa industriya ay nagsisilbing kasangkapan nila para pagsamantalahan ang masa. Sila ay hindi karapat-dapat maging tao. Ano ang pakinabang sa mahaba mong talumpati? Kapag dumating na ang Panginoong Marshall, mamamatay ka pa rin, hindi ba? Talaga? Ang Nation Protector Dragon Marshal, Panginoong Longyi, dumating na. Gu Changge, kapag patay ka na, ako na ang bahala sa asawa mo para sa iyo. Mahal na Long Shuai, dumating na po kayo. Itong grupo ng mga taong nakatayo sa harapan. Lahat sila ay mga kriminal at lumalabag sa batas. Sila pa talaga. Feng Tao, naglakas loob kang tawagin silang kriminal? Itong si Gu Changge. Dahil may war god na sumusuporta sa kanya, naglakas loob siyang gawin ito sa dalawa kong anak. Long Shuai? Long Shuai. Long Shuai? Long Shuai. Bakit po ganyan? Bakit po ba talaga? Ano po bang pagkakamali namin? Ang pagkakamali mo ay nilabanan mo ang isang taong hindi mo dapat kalabanin. Ang alagad na si Longyi ay nagbigay galang sa guro. Kumusta? Hindi ito maaari. Posible bang estudyante rin siya ni Gu Changge? Bakit lahat sila ay estudyante niya? Tama lang na tawagin namin kayong mga mapurol ang isip. Ang aming guro sa utos ng pinuno ng bansa. Naglibot sa mga bundok at ilog ng China. Maraming inampon na disipulo at nagturo sa maraming henerasyon. Bawat estudyante ay isang henyo at binigyan siya ng titulong, guro ng 10,000 dragon. Kung ganoon, hindi. Ba't si Gu Changge ang guro ng mga bagong henerasyong henyo ng Daxia? Walang makatutumbas sa katayuan niya. Imposible yan. Itong si Gu Changge
ay hamak na guro lang ng isang nayon. Ako ang nakababatang Panginoon ng pamilyang Feng. Sa Huacheng, sino ang maglalakas loob na kalabanin kami ang pamilyang Feng? Iyan ang ganti sa ginawa ng pamilyang Feng ninyo. Sinabi ko na sisiguraduhin kong mawawala ang pamilyang Feng ninyo sa Daxia. Buti na lang. Pinili ni Su Wangking si Guchange. Ginoong Gu, ang pamilyang Feng po namin ang nagkamali rito. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon, ang pamilyang Feng. Patawarin niyo po kami, ang pamilyang Feng. Ngayon ka nagsisisi, huli na, hindi ba? Kung ako ang nasa sitwasyon mo, palalampasin mo ba ako? Ginoong Gu, nagkamali talaga ang pamilyang Feng namin. Bigyan niyo kami ng pagkakataon, sige na. Dalhin siya pababa. Ang pamilyang Feng namin ay handang ibigay ang lahat ng aming ari-arian. Ipagkakaloob namin lahat sa bansa. Ginoong Gu. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na gumalaw. Papatayin ko kayong lahat. Ulat, ang malaking hukbo ng Imperyong Wa ay papalapit. Nagtitipon sila sa hangganan ng Daxia. Guchangelong, Yi, akala niyo ba nanalo na kayo? Kahit patayin ninyo kaming mag-ama, tiyak na mamamatay din kayo ngayon. Ang mga taong mamamatay na ay naglalakas loob pa. Zhao Xingyu, Long Yi, akala ba ninyo wala kaming layunin? Sa paglapit sa inyo, matagal na naming ipinagbili ang impormasyon sa depensa ng Daxia. Sa Wogwo, matagal nang handa ang Wogwo. At ngayon ay nagpapadala na sila ng hukbo. Kayong mga tinatawag na War God. Naglakas loob pa kayong magdaos ng piking dito. Kayong kahihiyan ng Daxia. Feng Tao, kayong isang grupo ng walang bahay na aso. Naglalakas loob pa kayong sumigaw dito. Ang guro ay mapanlikha sa kanyang mga plano. Matagal na niyang nabasa ang inyong mga panlilinlang. Kayo at si Xiangshan Zhengxiong, ang inyong lihim na transaksyon. Akala ba ninyo hindi alam ng guro? Ang lahat ng ito ay ayos ng guro. Ang balita na ipinasa namin ni Long Yi sa inyo ay puro peke. Ipapaalam ko sa mga taga-Wogwo na iyon kung ano ang ibig sabihin ng sumalakay sa Daxia. Kahit saan ka pa, hahabulin ka. Imposible. Ito, paano nangyari ito? Akala mo, ba mga taga-Hapon lang ang marunong gumamit ng infiltration tactics? Wala ba tayong mga tiktik sa paligid nila? Feng Tao, ngayon, talo ka na. Siguradong nabigo na ang ating hangganan laban sa Hapon. Hintayin nyo na lang ang kamatayan. Ulat. Tagumpay sa hangganan. 50,000 kawal na Hapon ang nahulog sa bitag. Lahat sila ay nalipol. Feng Tao, maniwala ka man o hindi, ikaw at ang lahat ng mga Hapon na iyon ay talo. Hindi ito totoo. Mga tao, dalhin siya. Maestro, ako ang huling disipulo mo, maestro. Wanqing, mukhang kailangan nating ipagpaliban ang kasal natin. Mayroon akong napakahalagang bagay na dapat gawin. Kaya mo ba akong hintayin? Dati hindi ko alam, pero alam ko na ngayon. Ang aking lalaki ay isang dakilang bayani na gumagawa ng malalaking bagay. Kaya handa akong maghintay sa iyo gaano man katagal. Sige, ipinapangako ko sa iyo. Sa loob ng 1 buwan, tiyak na wawasakin ko ang Hapon. Ako, si Guchange, sa pangalan ng Wanqing Longxi, nagpapahayag ng isang utos militar. Sa loob ng 1 buwan, tiyak na wawasakin ko ang Hapon. Ako, si Yao Yunling, ay handang ibigay ang lahat ng aking pag-aari para armasan ang hukbo ng ating Daxia. Ako, si Duan Junhang, ay handang sumama sa kampanya upang gamutin ang libo-libong sundalo at sibilyan. Ako, si Chen Yue, ay handang sumama sa kampanya upang patayin ang mga magnanakaw na Hapon. Ako, si Zhao Xingyu, handa akong sumama sa laban upang lupigin ang Hapon at itaas ang dangal ng bansa. Ako si Long Yi, handa akong sumama sa laban, hindi magpapahinga hanggat hindi natin nalulupig ang Hapon. Ang Hapon ay mapupuksa at ang Guro Long ay magbabalik. Ang Hapon ay mapupuksa at ang Guro Long ay magbabalik. Ang Hapon ay mapupuksa at ang Guro Long ay magbabalik.